Mahal ko ang kapatid mo. Matagal na kaming may relasyon. Ika-21 anibersaryo ng aming kasal. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling French restaurant sa Makati, ang lumabas sa bibig ng aking asawang si Ramon ay hindi magasalita ng pagmamahal kundi isang malupit na pag-amin na halos hindi ko mapaniwalaan. Ang red wine na ibinuhos sa baso ay bahagyang umuga. Tinitigan ko ang mukha ng asawa kong nakaupo sa harap ko. Hindi ito ekspresyon ng nagbibiro. Sa halip, ito ay isang kakaibang mukhang kaluwagan, na parabang nabunutan siyang tini matapos ang mahabang panahon. Hindi ako makapagsalita. Nanuyo ang aking lalamunan, at ang aking katawan ay nanigas, na parang yelo. Naniwala ako na ang hindi pagawang gulo, at ang tahimik na pagtitiis ang tanging paraan upang maprotektahan ang pamilya. Ngunit ngayon ko lang napatanto na ang aking pananahimik ang nabigay sa kanya, kalayaan na yurakan ang aking dignidad. Huwag ka ngang gumawa, ngang ganyang mukha, humalukip-kip si Ramon at nakpakawalang malalim na buntong hininga. Parabang ako pa ang may kasalanan. Iba si Jasmine sa'yo. May kinang siya. Kailangan niya ang suporta ko. Kumpara sa kanya, ano ka? Isang maginhawang kasambahay lang. Araw-araw, pare-pareho lang ang ginagawa mo, naglilinis, nagluluto, at natutulog. Wala ka ng alindog bilang babae, wala ng interes. Para kang lumang kasangkapan. Lumang kasangkapan. Iyon ang presyong ibinigay sa aking 21 taong pagsasakripisyo. Madalas pinupuring lipunan ang mga pagsisikap ng may bahay sa likod ng mga eksena. Ngunit ang realidad ay, ang pagiging may bahay ay ang pagiging pinakamadaling, hamakin ng pinakamalapit na tao sa'yo, at madaling itapon kapag lumana, nanginginig ang aking makamay sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung galit ba ito o lungkot. Nagawa ko lang maglabas ng isang tanong. Kailan pa? Kailan pa kayo nagkaroon ng ganyang relasyon ni Jasmine? Saglit na umiwas ng tingin si Ramon bago ako diretsong tinignan sa mata. 20 taon na ang nakakaraan. Halos tumigil ang pahinga ko. 20 taon. 21 taon na kaming kasal. Ibig sabihin, nagsimula ang pagtataksil bago pa man humupa ang init ng aming kasal. Ang aking nakababatang kapatid na babae, na minahal at inalagaan ko ng higit sa lahat, at ang asawang pinangakuan ko ngang panghabambuhay na katapatan. Ang buong buhay ko bilang adulto ay nakatayo sa ibabaw ng maruruming kasinungalingan. Ang mga alaala ng mga bakasyon ng pamilya, ang mga ngiti sa mga kaarawan ng kaibahan ng mga mainit na alaalang iyon, at ang malupit na katotohanang ibinunyag niya ngayon ay marahas na gumugulo sa aking isipan. Ang nakalipas na 20 taon ay hindi isang landas na tinahak naming maasawa ng makasama. Isa itong nakalalasong yugto kung saan ako lang ang pinakisang payaso na hindi alam ang script. Noong akala ko ay babasa na ako, bumukas ang mabigat na kahoy na pintong pribadong silid na may kalansing. Ang matapang at matamis na amoy ngang pabango ay agad na pumuno sa hangin ng silid. Sorry. Nalate ako, Ramon. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang pumasok ay ang kapatid kong si Jasmine. Nakasuot siyang matingkat na pulang silk dress, at mukha siyang mas bata at mas magarbo kaysa sa kanyang edad na nasa 40s. Wala ni katiting na bahid ng pahinging tawat si Jasmine sa akin. Dumaan siya sa tabi ko. At sa lahat ng pwedeng gawin, hinila niya ang upuan sa tabi mismo ni Ramon at umupo. Binigyan ni Ramon si Jasmine ng isang malambing na ngiti na hindi niya ipinakita sa akin sa loob ng mahigit isang dekada. Dahan-dahang lumingon sa akin si Jasmine. Sa kanyang mga mata ay may halong pangahamak at awa. Ate, mukha ka pa ring pagod tulad ng dati. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa. Bakit? Bakit ka nandito? Tumawa ang mahina si Jasmine at naglabas ng makapal na brown envelope mula sa kanyang mamahaling branded na bag at padarak na inihagis ito sa mesa. Dumulas ang sobra at huminto sa harap ko. Narinig mo na siguro kay Ramon. Tapos na ang ipapel mo, Achi. Salamat sa serbisyo mo.
Sumandal si Jasmine at baluktot na ngumiti ng malupit. Buksan mo. Hindi lang yan basta divorce papers. Ate, hanggang ngayon ay namumuhay ka ng maginhawa gamit ang pera ni Ramon? Pero simula bukas, mawawalan ka na kahit ng matutulugan. Nanigas ang hangin sa silid. Mawawalan ng matutulugan. Anong ibig sabihin nito? Ang bahay na iyon ay dapat na binayaran ng down payment ng aking nga magulang. Bago ko pa man maunawaan ang kahulugan ng kanyang nga salita, binikas ni Ramon ang mas desperadong nga salita. Ang titulong bahay na iyon ay nailipat na sa pangalan namin ni Jasmine bilang makasamang may-ari. Wala ka ng lugar doon. Ang malulupit na salita ni Ramon ay tumara sa aking isipan na parang matigas na yelo. Shared ownership? Mga salitang hindi ko mapaniwalaan. Ang bahay na iyon, na binayaran ng down payment nga aking mga magulang gamit ang perang pinahirapan nilang ipunin para sa aming mag-asawa nung bata pa kami, paano nangyari yun? Wala akong alam sa paglilipat ng titulo. Iyon lang ang naisigaw ko sa nanginginig na boses, nalasa ko ang dugo sa likod ng aking lalamunan. Walang pakundangang uminom si Ramon ng red wine mula sa kanyang baso ng may kagandahan. 3 taon na ang nakakaraan. Di ba pinapirma kita ng ilang dokumento para sa review ng life insurance? Iyon yon. Talagang pumirma ka at naglagay ng thumb mark ng walang pag-alinlangan sa sinabi ko. Madalas naming pinagtatawanan ni Jasmine ang tanga mong mukha noon hanggang ngayon. Madalas sabihin nam gataw na ang pamilya ay isang ligtas na daungan. Ngunit kung ang taong nakmamanehong barko ay sadyang binubutasan ito, ang daungan na iyon ay isa lamang malamig na sementeryo. Naniwala ako na ang walang pasubaling pagtitiwala sa asawa ay tungkulin ng isang mabuting asawa. Ngunit ang bulag na pagtitiwalang iyon ay isa palang sandata upang wasakin ang sarili kong buhay mula sa ugat. Nanginginig kong kinuha ang laman ng brown envelope sa mesa. Kasama ng berdeng divorce papers ay ang kopya ng ma-opisyal na dokumento na nagpapatunay ng paglilipat ng pagmamay-ari ng bahay. Naroon nga ang aking pirma at malinaw na thumb mark. Ang petsang mga dokumento ay agad pagkatapos ng araw na malambing na iminungkahi ni Ramon ang isang family trip. Tinapit-tapit ni Jasmine ang mga dokumento sa aking harapan gamit ang kanyang nga daliring may pulang nail polish. Ate, talaga namang simple ka lang nun pa. Kapag nagsabilang ngang kaunting matamis na salita si Ramon, agad kang naloloko. Araw-araw kang nagahabol na masali sa supermarket at nagsusuot ng kupas na blusa mula pa noong 3 taon na ang nakakaraan. Saan mo sa tingin napupunta ang perang tinitipid mo? Hinawakan ni Jasmine ang hindi pamilyar na kwintas na brilyante na kumikinang sa kanyang liit na parang ipinagmamalaki ito. Lahat regalo para sa akin. Habang nag-ikot ka sa maraming supermarket para makatipid ng ilang piso, kami ay nag-enjoy sa pinakamagandang luho sa mga mamahaling hotel. Salamat talaga sa treat. Habang nakasuot akong lumang damit at desperadong nagtitipid para maprotektahan ang aming pondo para sa pagtanda. Ang aking kapatid ay nakasuot ngang mamahaling alahas na binili ng aking asawa at tumatawa sa tabi ko. Ang aking pagsasakripisyo sa ngalan ngang pagtitipid ay pondo lamang pala para suportahan ang pangangalunya nga, aking asawa at kapatid. Mayroon pa bang mas malupit na kabalintunaan dito sa mundo? Wala akong nagawa kundi yumuko at manahimik. Bago pa man ang matinding galit, isang kawalan ng laman na parang nahugot ang aking kaluluwa ang bumalot sa aking buong katawan. Hindi ko man lang mahanap ang lakas para sumagot. Ang aking 21 taon na, panahon ay ganap na itinapon na. Parang basura ng 2 taong pinakamamahal ko. Nakita ni Ramon ang aking pananahimik at naghagis pa ngang mas malami na mga salita. Kung naintindihan mo na, mag-impake ka na at umalis bago magumaga bukas. Magsisimula kami ng bagong buhay sa bahay na iyon bukas. Itatapon namin ang lahat ng lumang kasangkapan na ginamit mo, kaya dalhin mo lang ang sarili mong gamit. Sinabi iyon ni Ramon habang niyayakap ang balingkinitang balikat ni Jasmine. Wala ni katiting na puwang para sa akin sa pagitan nilang dalawa. Kung wala kang matutuluyan, pwede kang matulog sa capsule hotel o kung saan man. Oops, wala ka rin palang guarantor para umupang ang kwarto. Patay na ang magulang mo. At ang tanging kamag-anak mo, si Jasmine, ay nandito ngayon. Ganap ka ng nag-isa sa lipunan.
Ang tawa ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa loop ng pribadong silid ng mamahaling restoran. Nabuhay ako para lamang protektahan ang maliit na mundo na tinatawag na pamilya. Ngunit ngayon ay kinukuha nila ang lahat ang bahay. Pamilya, pera, at maging ang aking dignidad bilang tao. Tumayo ako ng pasuray-suray. Nanlalabo ang aking paningin dahil sa luha. At baluktot ang tingin ko sa mga mukha nilang dalawa. Iniwan ko ang divorce paper sa mesa at tumakas palabas ng silid na iyon. Parang narinig ko ang matinis na tawa ni Jasmine mula sa likuran, ngunit wala akong lakas para lumingon. Paglabas ko ang restaurant, hindi ko namalayan na nagsimula ng umulan ng malamig. Walang payong at walang patutunguhan. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa gabing lungsod. Ang masasayang boses ng mga taong dumadaan ay parang ingay na umaalingaw-ngaw sa aking ulo. Ang liwanag ng mga posteng ilaw ay walang saysay na sumasalamin sa basang aspalto. Nang matauhan ako, umaakyat na ako sa hagdan ng isang malaking footbridge sa may EDSA at nakadungaw sa malamig na handrail. Ang walang katapusang pagtataksil nga asawang minahal ko, ang pagtatraidor ng kapatid na pinakatiwalaan ko, ang aking 21 taon ng kabataan at buhay na ganap na nawala, at ang desperadong realidad na wala man lang akong matitirang bukas. Habang nakatitig sa mga ilaw ng mga truck na dumaraan sa ibaba, naisip ko na kung tatapusin ko ang lahat, baka sakaling makalaya ako sa sakit na dumudurok sa aking dibdib. Itinaas ko ang aking mukha na basang-basang ang ulan at luha, at akmang magpapakain sa kadiliman ng itim na aspalto. Sa sandaling iyon, sa likuran ko mismo, isang mabigat na tunoeng makina ang humiwa sa tunoeng ulan at biglang huminto. Paglingon ko, isang itim na luxury car ang tahimik na nakahinto dun. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa likurang upuan. At isang mababang ngunit may autoridad na boses kang lalaki ang umaling-aungaw. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Magkakasakit ka. Elena, sa boses na iyon, napalingon ako na parang hinila. Ang nakaupo doon ay isang taong akala ko ay hindi ko na muling makakasalamuha sa aking buhay. Ang may-ari ng mababang boses na iyon ay si Ate Enzo Cruz, isang senyor ko sa seminaryo noong kolehiyo, at ngayon ay managing partner ng isang malaking law firm sa Ortigas na humahawak ng pinakamalalaking kaso ng korporasyon sa bansa. 21 taon na ang nakakaraan. Nung pinili kong talikuran ang aking karera para pakasalan si Ramon, siya ang pinakamalakas na tumutol, at sa huli ay umalis na may pagkadismaya sa kanyang mamata. Bakit siya nagpakita sa harap ko sa ganitong oras ng gabi? Binuksan ni Enzo ang pinto sa likurang upuan at halos puwersahang itinulak ako, na basang-basa, sa loop ng kotse. Ang tunay na leather na upuan ng luxury car ay malambot na bumalot sa aking nanlalamig na katawan. Tahimik na itinaas ng driver ang temperatura ng heater. Habang pinupunasan ko ang aking basang buhok gamit ang ibinigay na dekalidad na tuwalya, bigla kong nakita ang aking miserableng anyo na sumasalamin sa bintana ng kotse, maputik na sapatos at lumang blusa mula pa nung 3 taon na ang nakakaraan na bumigat dahil sa tubig ulan. Ang landas ng pagiging full-time housewife na pinili ko para sa ganap na seguridad ay naktulak sa akin sa pinakawalang laban at miserableng estado sa mundo. Nanigas ang aking gulugod sa takot sa mga naging desisyon ko sa buhay, kahit huli na. Bala mo bang mapakamatay? Tanong ni Enzo sa isang walang emosyong boses habang nakatingin ng diretso sa harap. Hindi ako makasagot at mahigpit ko lang na hinawakan ang tuwalya sa aking kandungan. Kung paano niya tinanggap ang aking pananahimik, tumawa siya ng mahina. Kaya pala, ang lalaking pinili mo noong binalewala mo ang payo ko ay itinulak ka hanggang sa ganito. Masakit na mga salita. Ngunit sa tono nito ay may kakaibang bagay na nakpakalma sa akin. Para akong nasiraan ng bait at isa-isang. Ikinuwento ang nangyari sa restaurant, ang 20 taong pagtataksil nina Ramon at Jasmine. Ang pag-agaw sa titulo ng bahay. At ang pagpapalayas sa akin bukas. Tahimik na nakinig si Enzo sa aking kwento hanggang sa huli. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang matatalim na mata sa akin. Kung sinabi nilang umalis ka bago mag-umaga bukas, kukunin natin ang nga gamit mo ngayon din.
Ang tanging iwan mo ay ang iyong pagmamahal sa walang kwentang lalaking iyon. Dumulas ang kotse sa hating gabi na residential area at dumating sa harap ng bahay na ilang oras lang ang nakakaraan ay akin pa. Madilim at tahimik ang loop ng bahay. Binuksan ko ang ilaw sa pamilyar na sala. Nakasabit pa rin sa dingding ang litratong kuha naming tatlo ni Ramon at Jasmine nung high school pa lang si Jasmine. Nung panahong iyon, mahal na mahal ko ang kapatid ko na parang sarili kong anak. At naniwala akong tinatrato rin siya ni Ramon bilang isang mabait na bayaw. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakahanda na silang dalawa na saksakin ako sa likod. Ang katotohanan na ang sahig na aking nililinis at pinakikintap araw-araw ay magiging bagong entablado para sa 2 taong nakpalayas sa akin simula bukas, at ang aking oras at pagod na ginugol upang protektahan ang init ng pamilya ay lumiha ng perpektong espasyo para sa aking sariling pagpapaalis ay napakalupit. Unin mo lang ang kailangan mo. Limitado ang oras, utos ni Enzo. Kaya pumunta ako sa kwarto sa ikalawang palapag. Inilagay ko ang aking kaunting damit at mga pamana ng aking mga magulang sa maleta. Bigla kong nakita na bahagyang nakabukas ang pinto ng study room ni Ramon. Karaniwan ay hinding-hindi niya ako pinapapasok sa study room. Ngunit ngayon, siguro ay nakalimutan niyang ilok ito dahil nagmamadali siyang makipagkita kay Jasmine. Pumasok ako sa loop na parang hinihila. Naalala ko na ang aking mga passbook ay nakatago pa rin sa drawer ng kanyang mesa. Pagbukas ko ng drawer, hindi lang mga passbook ang naroon kundi pati na rin ang isang hindi pamilyar na makapal na clear book na padarag na inihagis doon. Nakatatak sa pabalat ang logo ng isang kilalang malaking kumpanya ng real estate development. Nang buksan ko ang file na iyon nang walang gaanong pag-isip, tuluyang tumigil ang aking mga kamay. Sa loob nito ay isang malawakang plano para sa pagtatayo ng luxury condominium tower na sumasakop sa buong lupain sa paligid. At bilang kalakip, nakasipit ang isang kasunduan tungkol sa pagbili ng lupain ng bahay na ito. Ang inaalok na bayad pinsala sa pagpapaalis at presyo ng pagbili ng lupa ay umaabot sa 150 milyong piso. Ang petsa ng dokumento ay eksaktong tumutugma sa panahon kung kailan nagsinungaling si Ramon sa akin tungkol sa review ng life insurance at pinapirma ako sa mga dokumento para sa paglilipat ng titulo ng bahay. Isinagawa niya ang plano na lokohin ako at kunin ang karapatan sa bahay matapos niyang malaman ang tungkol sa redevelopment plan na ito, pera. Sa huli, ang pagmamahal at pasyon na sinasabi nila ay nakalkula lamang base sa bigat ng malaking halagang itong pera. Hindi lang basta gustong magsama ni Ramon at Jasmine. Nalaman nila ng maaga na ang lupang iniwan ng aking mga magulang ay magiging 150 milyong piso at nagplano silang palayasin ako ng walang kahit ano upang solohin nilang dalawa ang malaking pera. Ang desperadong kalungkutan na pinagtaksilan ako ng aking pinakamamahal na kapatid ay mabilis na napalitan ngang malamig at matigas na galit sa harap ngang maruming pagnanasa na ito. Anong problema? Tumigil ka? Sumilip si Enzo na pumasok sa study room sa planong hawak ko. Agad niyang naunawaan ang lahat at isang matalim at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang gwapong mukha. I see. Akala ko simpleng pangangaliwa lang. Pero may nakatagong plano pala ngang 150 milyong pisong panloloko. Nagiging interesante na ito. Pagkasabi nun ni Enzo, biglang bumukas ng padara ang pintong entrance sa unang palapag. Hoy Elena, nandito ka pa ba? Sinabi ko nang umalis ka na agad. Ang malakas at galit na boses ni Ramon ay umaling-awnaw sa tahimik na bahay. Kasunod nito ay ang matinis na tawa at mga yaba ni Jasmine na umakyat sa hagdan. Mukhang hindi na sila makapaghihintay hanggang bukas ng umaga at bumalik sila para palayasin ako ngayong gabi. Bumukas ng padarag ang pinto ng study room. Nakatayo doon si Ramon na namumula ang mukha at si Jasmine na nakasandal sa kanya. Nagulat si Ramon na may hindi kilalang lalaking nakasut sa tabi ko. At saglit na tumigil. Ngunit agad niyang napansin ang file ng real estate company na hawak ko. Biglang nawalan ng kulay ang mukha ni Ramon.
At sa sumunod na sandali ay nagbago ito sa isang itsura ng isang hayop na nawala sa katinuan. Marahil ay sumabog ang takot at galit dahil nalaman ng isang ignorante at hinahama na asawa ang kanyang perpektong plano. Huwag mong hawakan yan ng marumi mongga kamay. Papatayin kita. Sumigaw si Ramon, itinaas ang kanyang makapal na braso, at sumugot sa akin. Umalingaw-ngaw ang malupit na tawa ni Jasmine sa lupang silit. Walang matatakbuhan sa makitit na study room. Ipinikit ko na lang ng mariin ang aking mga mata. Ang itinaas na makapal na braso ni Ramon ay hindi umabot sa akin. Karahasan? Bukod sa 150 milyong pisong panloloko, may physical injury pa. Masyadong magarbo ang full course ng krimen mo. Kasabay ngang isang boses na kasing laming ang yelo at matalim na parang patalim, humarang si Enzo sa harap ko. Sinalag niya ang makapal na braso ni Ramon gamit ang isang kamay, at basta nalang ngunit may matinding lakas na binaluktot ito pataas. Aray, bitawan mo ako. Sino ka ba? Sumigaw si Ramon na nakangiwi ang mukha sa sakit, at nagpupumiglas sa isang nakakahiyang posisyon. Ang asawang laging umaarte bilang ganap na hari sa lupang bahay at sinisigawan ako sa maliliit na pagkakamali. Ay kaawa-awang umuungol ngayon sa isang kamay ng hindi kilalang lalaki. Nang makita ko ang kanyang napakaliit na anyo, natauhan ako. Ang lalaking kinatakutan ko at pinagsilbihan ng husto sa lupen 21 taon para hindi. Magalit ay isa palang mahina at hungkak na lalaki kapag lumabas sa totoong mundo. Sa sandaling mapagtanto ko ang katotohanan iyon, naramdaman ko ang pagguhongang sumpangang takot na matagal nang nakakapit sa akin. Teka, anong ginagawa mo? Tatawag ako ngang pulis. Siga ni Jasmine sa kanyang hysterical at matinis na boses na hindi man lang naintindihan ang sitwasyon. At saka, ang lakas ng loob mo bilang bagong lalaki ni ate. Siguro isa ka ring hamak na tao na pumapatol sa isang mahirap at walang alindog na babaeng pinalayas sa bahay. Kapag ginalaw mo si Ramon, idedemanda kita ng slander at physical injury. Kaya lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Nakakatakot ang kawalan ng kaalaman. Walang kaalam-alam si Jasmine na ang lalaking nasa harap niya ay isang halimaw na legal counsel nga naglalakihang kumpanya sa bansa at hindi pa natatalo ni minsan sa korte. Kahit na nakasuot siya nga mahaling branded na damit, ang look niya ay isang kaawa-awang babae na ang iniisip lang ay ang sariling kasiyahan. Ang kanyang kababawan na naniniwalang makukuha niya ang lahat gamit lang ang kabataan at ganda ay nakakairita hanggang buto. Marahas na itinula ni Enzo ang braso ni Ramon at nang hindi pinapansin ang nga sinabi ni Jasmine, naglabas ng isang itim na lagayan ng calling card mula sa bulsa ng kanyang mayos na suit. Pagkatapos ay itinuto niya ang isang calling card sa ilong ni Ramon. Habang hawa ang kanyang masakit na braso, masamang tinignan ni Ramon ang maletra sa card. Ngunit sa sumunod na sandali, malinaw na nakita ko ang pagkawala ngang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang nanlalaking mata ay nanginginig sa takot at ang kanyang bibig ay bumubukas sara na parang goldfish. Aati. Enzo Cruz, ang managing partner ng Cruz Law Firm sa Ortigas. Nang marinig ni Jasmine ang nanginginig na boses ni Ramon, tila napatanto na rin niya ang bigat ng sitwasyon, namutla ang kanyang mukha, at umatras ng isang hakbang. Tama, simula ngayon, ako na ang eksklusibong abogado niya. Lalabanan ko ng lubusan sa korte ang inyong pinaplanong hindi makatarungang paghahatingang ari-arian at mapanlinlang na paglilipat ng titulo. Inagaw ni Enzo ang 150 milyong pisong redevelopment plan mula sa aking kamay at iwinagayway ito na parang nagyayabang. Ang planong ito at ang hindi natural na pagtutukmangang panahon ng sapilitang paglilipat ng titulo, pati na rin ang paglustay ng ari-arian habang niloloko ang asawa. Ang inyong kababawan ay kayang durugin sa korte sa loob ng 5 minuto. Mahanda na kayong mawala ang lahat habang maaga pa. Teka! Kumpidensyal na dokumento. Yan ang kumpanya ko. Ibalik mo. Desperadong inabot ni Ramon ang kanyang kamay. Ngunit nanigas ang kanyang mapaa. At hindi makagalaw ang kahit
isang hakbang sa harap ngang malamig at nakapangingibabaw na awtoridad ni Enzo. Kahit na umaungal siya na parang leon sa loob ng makitit na bahay, sa harap ng tunay na kapangyarihan at batas, si Ramon ay isa lamang walang magawang uod. Tahimik ko lang silang pinapanut na dalawa. Kung noon, agad akong hihingi ng tawad para humupa ang galit ng asawa ko. Ngunit ngayon, ang tanging nasa loob ko ay isang malamig at tahimik na determinasyon. Sayang ang panahon at emosyon para sa mga taong hindi man lang karapat-dapat iyakan. Sayang din ang sumagot. Ang aking pananahimik ang pinakamalaking parusa na maibibigay ko sa kanila. Tara na, Elena. Kung mananatili pa tayo sa maruming lugar na ito, baka mahawa pa tayo sa kabulukan. Sa paudyo ni Enzo, hinila ko ang aking maliit na maleta at lumabas ng kwarto nang hindi man lang lumilingon. Habang bumababa sa hagdan, narinig ko ang iritadong boses ni Jasmine sa likuran. Ano ba, Ramon? Maksalita ka naman. Paano na yung 150 milyon? At ang mabigat na buntong hininga ni Ramon. Kasunod ang mapurol na tunog ng malakas na pagsuntok sa pader. Tunog iyon ng pagsisimula, ng pagguho ang kastilyo, ng kasinungalingan na itinayo nila mula sa loob. Muli sa loob ng seng tumatakbo sa maulan na kalsada sa gabi. Kinukuskos ko ang aking nanlalami na mga kamay sa likurang upuan. Ang tunog lamang ng wiper na humahawi sa ulan sa bintana ang umaaling gawnaw sa tahimik na kotse. Hindi ko akalain na ililigtas akong isang senyor. Maraming salamat po sa lahat. Hindi ko alam kung paano ako lalaban mula ngayon. Ako lalaban mula ngayon. Nang yumuko ako ng malalim, tinitigan ako ni Enzo ng diretso sa rearview mirror at sinabi sa mababang boses. Masyado pang maaga para magreklamo. Kanina, nung makita ko ang mukha ng kapatid mo, bumalik ang isang alaalang matagal nang bumabagabag sa akin. Napatingin ako dahil sa hindi inaasahang sinabi ni Enzo. Siya yung babaeng nakdulot ngang malaking iskandalo 3 taon na ang nakakaraan dahil sa pakikipagrelasyon sa presidente ngang isang malaking IT company na kliyente ngang aming law firm. Sigurado ako, napasinghap ako. Si Jasmine ay kabit ng presidente ng IT company? Wala akong narinig na ganong kwento kahit minsan. Akala ko ay nagtatrabaho lang si Jasmine bilang isang tapat na empleyado noong panahong iyon. Binanggit ni Enzo ang mas tiyak na katotohanan. Noong panahong iyon, nalaman ng asawa ng presidente ang relasyon nila at hiningan si Jasmine ng malaking settlement money. Ngunit bigla na lang siyang nakakuha ng malaking pera mula sa kung saan at binayaran ito ng buo para makaareglo. Alam mo ba kung kailan yon? Pakiramdam ko ay sinunggaban ng malamig na kamay ang puso ko. 3 taon na ang nakakaraan. Iyon ang panahon kung kailan pinapirma ako ni Ramon sa mga dokumento para sa paglilipat ng titulo ng bahay. At kasabay nito, ang 5 milyong piso na ipinon naming mag-asawa para sa aming pagtanda. Iyon ang panahon kung kailan ganap na nawala ang pera sa aming account dahil daw sa pagkalugi ni Ramon sa investment. Noong panahong iyon, nagpanggap si Ramon na sobrang lungkot at humingi ng tawad sa akin. Sa halip na sisihin siya, pinalakas ko pa ang loob niya, na magsimula ulit kami, at mula sa araw na iyon ay mas tinipid ko pa ang gastusin sa pagkain at kumuha rin ako ng part-time job para desperadong suportahan ang pamilya. Ang bungang aking matinding pagsisikap ay ginamit pala para bayaran ang kabayaran sa pakikipagrelasyon ngang aking kapatid sa ibang lalaki. Hindi kaya. Ginamit ni Ramon ang ipon natin para sa settlement ni Jasmine. Sa aking nangingini na bulong, napakawala si Enzo ngang isang malupit na ngiti. Ganun na nga. Nilustay nga asawa mo ang inyong pinaksamang ari-arian para linisin ang kalat ng kapatid mo. Sapat na yan para simulan ang ganting salakay. Sisingilin natin. Nang may interes ang 21 taong ninakaw sayo. Nang magising ako, nasa pinakamataas na suite akong 5-star hotel sa Manila. Habang nakabalot sa malambot na puting bedsheets. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mabibigat na talukap ng mata. Ang kristal na chandelier na kumikinang sa mataas na kisame ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag habang sumasalamin sa
sikat na araw na pumapasok mula sa bintana. Ito ay isang ibang dimensyon na ganap na hiwalay sa aking pang-araw-araw na buhay hanggang kahapon, kung saan desperado kong tinitignan ang mga flyers ng sale sa supermarket at nagalala sa pagkakaiba ng ilang piso. Kumatok ang staff na naktutulak na room service cart sa mabigat na pinto na kwarto at tahimik na pumasok. Ang masaganang amoy ng bagong lutong tinapay at brewed coffee ay pumuno sa kwarto. Kinuha ko ang tasa ng kape at tinignan ang tanawin ng lungsod ng Maynila mula sa malaking bintana. Naniwala ako ng walang pag-alinlangan na ang pagtitipid ang pinakadakilang pagmamahal sa pamilya at ang tamang landas bilang isang mabuting asawa. Ngunit ang parang desperado kong inipon sa pamamagitan ng pagtitipid ng 10 o 20 piso ay ginamit ni Ramon at Jasmine para maranasan ang ganitong karangyaan araw-araw at natural lang sa kanila iyon sa likod ko. Sa sobrang katangahan ko, napatawa na lang ako ng tuyo. Ang kaligayahan ng pamilya na nakabatay sa pagsasakripisyo sa sarili ay hindi pala talaga umiral simula pa lang. Dumating si Enzo. Nakasuot ng mayos na suit at may dalang makapal na tumpok ng file. Umupo siya sa velvet sofa sa tapat ko at agad na naging seryosong abogado ang kanyang mukha. Nakatulog ka ba ng mayos? Pinakilos ko na agad ang team ng opisina ko para imbestigahan ng lubusan ang asawa mo. Ito ang record ng secret account na itinatago niya. Ang inilata ni Enzo sa mesa ay kopya ng transaction history ng isang bangko na hindi ko alam na umiiral bukod pa sa sweldo ni Ramon. Malinaw na nakatala doon na noong araw na iyon, 3 taon na ang nakakaraan, ang aming 5 milyong pisong pondo para sa pagtanda ay buong-buong idineposito doon. At agad pagkatapos noon, ang buong halaga ay ipinadala ng isang baksakan sa account kam asawang presidenteng IT company na nakarelasyon ni Jasmine. Ang perpektong pagtataksil ay hindi magagawa ang mag-isa. Ang katotohanan na bulak akong naniwala sa mga salita ni Ramon nang walang pag-aalinlangan ang pinakamalaking piraso upang makumpleto ang malupit na trahedyang ito. Sinasabing mahalaga ang pagtitiwala, ngunit ang pagtitiwala ng hindi kinikilala ang tao ay simpleng katangahan lang. Hindi lang yan. May mga ebidensya na matalino niyang dinaya ang pondo sarili niyang kumpanya at ginamit. Ito para sa mga bakasyon at pambayad sa mga mamahaling restaurant kasama si Jasmine. Ang lalaking ito ay hindi lang pinakamasamang asawa, kundi isa ring kriminal na may mababaw na pag-isip. Tahimik akong tumango sa matalim na puna ni Enzo. Sa sandaling iyon, ang aking lumang smartphone na nakalagay sa mesa ay nagsimulang mag-vibrate gamit ang murang ringtone. Pangalan ni Ramon ang lumabas sa screen. Nakatinginan kami ni Enzo. Tumango ng maili si Enzo, inilabas ang kanyang smartphone, at naghandang i-record ang tawag. Nang pindutin ko ang answer button, ang mayabang at galit na boses ni Ramon ay direktang tumama sa aking tainga. Hoy Elena, medyo nahimasmasang ka na ba sa malamig? Nahangin sa labas kagabi. Magkano ang ibinayad mo sa mayabang na abogadong yon? Ang isang tulad mong walang pera at walang kwentang babae ay siguradong hindi makakakuhang matinong abogado. Tigilan mo na ang pagyayabang. Mula sa likuran ng boses ni Ramon, narinig ko ang malambing na tawa ni Jasmine. Mukhang magkasama silang dalawa ngayon. Pumunta ka ngayon din sa coffee shop sa harap ng istasyon na sasabihin ko. Dun, pirmahan at lagyan mo ulit ng thumb mark ng mayos ang waiver ng property at divorce papers. Kapag ginawa mo yon, pwede kitang bigyan ng 50,000 pesos bilang tulong dahil sa tagal ngang pagsasama natin. Kung lalaban ka pa, hindi mo na mababayaran ang abogado mo at talagang mamumulubi ka sa kalsada. Wala akong sinabing kahit isang salita. Kalmado ko lang na pinakinggan ang mababaw na pahinga at walang basehang kumpiyansa sa boses ni Ramon. Kung nun, manginginig ako sa kanyang sigaw at susunod sa sinasabi niya na yumuko at humingi ng tawad. Ngunit ngayon, ang boses niya sa telepono ay parang boses lang ng isang talunang aso na tumatahol mula sa loop ng maliit na kulungan. Hoy, nakikinig ka ba? Talagang nakakairita ka nun pa. Hindi ka man lang ba makasagot ng mayos? Alamin mo ang miserable mong lugar.
Ang aking pananahimik ang pinakamalaking insulto para sa isang makasariling tao tulad niya. Mas nakakasakit sa kanyang manipis na pride ang ganap na hindi pansinin at balewalain kaysa sa emosyonal na pagsagot. Ang pananahimik ay minsan mas malakas na sandata kaysa sa anumang salita. Kinuha ni Enzo ang smartphone mula sa aking kamay at tahimik na nagsalita. Magandang umaga, Ramon. Mukhang masigla ka ngayong umaga. Pero sorry, walang oras si Elena para makipagkita sa isang bastos na lalaking tulad mo sa isang mumurahing coffee shop. Sa biglang pagdinig sa mababa at may otoridad na boses ni Enzo, narinig ko ang pagzinghap ni Ramon sa kabilang linya. Enzo, bakit kasama mo si Elena? Problema itong mag-asawa. Huwag kang makialam, ibang tao. Bahagyang nanginginig ang boses ni Ramon, at wala na ang kanyang mayabang na ugali kanina. Dahil ibang tao ako kaya ko ito haharapin ng malamig at legal. At saka, papipirmahin mo siyang waiver. Kapag nalaman na nasa gitna ng divorce at magulong agawan sa titulo ng lupa ang may-ari bago ang 150 milyong pisong transaksyon sa real estate, ang malaking kumpanyang real estate na mahigpit sa compliance ay agad nakakanselahin ang kontrata. Mukhang hindi mo man lang namamalayan na may gasolina na sa paanan mo. Anong pinagsasabi mo? Wala kang alam. Huwag kang magpakalat ng kasinungalingan. May alam ako. Ngayong gabi, nakatakda kang makipag-dinner sa mga executive ng nasabing real estate company sa isang mamahaling restaurant sa BGC para sa pre-contract ng transaksyon. Balak mong ipakilala si Jasmine bilang bago mong asawa at co-owner, pero isa itong nakakatawang palabas. Bakit alam mo pati ang sikretong lakat na yon? Halatang halata na natulala si Ramon at hindi makapagsalita. At narinig ko ang maliit na tili ni Jasmine. Kumain na kayo ang masarap habang maaga pa. Ibababa ko na ang telepono. Ibinaba ni Enzo ang tawag at inihagis ang smartphone sa mesa. Nanlaki ang mamata ko sa gulat. Senyor, totoo po bang makikipakita si Ramon sa mga taga-real estate company ngayong gabi? Pilyong ngumiti si Enzo at tumayo mula sa sofa. Oh, totoo. May kliyente ang law firm ko sa loop ng kumpanya ni Ramon. Sa pag-akalang makukuha niya ang 150 milyon, nagyabang na siya sa mga katrabaho niya tungkol sa plano niyang pagpapakasal kay Jasmine at maagang pagre-retiro. Naniwala rin ang real estate company na malinis na ang titulo ng lupa. Binuksan ni Enzo ang malaking closet at naglabas ng isang itim na hanger cover. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang zipper, nasa loob nito ang isang simple ngunit halatang mamahaling itim na silk dress. Elena, tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ito na ang simulan ng round 1 para singilin at bawiin ang 21 taong ninakaw sa iyo. Iniabot ni Enzo ang damit sa harap ko. Ngayong gabi, susugot tayo sa dinner na yon. Ibubunyak natin ang lahat ng hindi magandang katotohanan na pilit itinatago ni Ramon sa harap ng executive ng real estate company. Tinanggap ko ang damit at tumayo sa harap ng malaking salamin sa kwarto. Wala na doon ang anyo ng miserableng may bahay na takot at nakayuko hanggang kahapon. Nakatayo doon ang isang demonyo ngang pahihiganti na tuwid ang likot at may malamig at malinaw na mga mata. Tahimik pero malinaw at malakas akong tumango. Ang gabi sa BGC ay may kulay at amoy na ganap na kakaiba sa pang-araw-araw na buhay na alam ko. Hanggang kahapon, nahahanap ako ng murang bilihin sa supermarket. Ngunit ngayon ay nakasuot ako ng itim na silk dress at tumutapak sa malambot na karpet ng isang mamahaling restaurant. Ang refleksyon ko sa salamin ay parang ibang tao. Ngunit nakapagtataka. Hindi ako nakakaramdam na pakailang. Naramdaman ko ang isang tahimik na kaluwagan na parang nakalaya ako sa hindi nakikitang kadena na gumapos sa akin ng 21 taon at nabawi ko ang aking tunay na sarili. Handa ka na ba, Elena? Tanong sa akin ni Enzo habang nakatayo sa harap ng mabigat na pinto ngang pinaka-espesyal na pribadong silid sa dulong restoran. Tahimik akong tumango ng malalim. Mula sa kabilang panig ng pinto ay naririnig ang kakaibang matinis at pilit na tawa ni Ramon.
Ang lalaking laging nakasimangot sa loob ng bahay at puro reklamo sa lasangang luto ko ay naglalabas ng ganitong nakakababang boses sa harap ng gamay kapangyarihan sa labas ng mundo. Ang tunay na anyong pinunong pamilya na matagal kong pinagsilbihan ay isa lamang palang nakakatawang nilalang na madaling sumusunod sa harap ng pera at kapangyarihan. Tahimik na binuksan ng waiter ang pinto. Ay, sino po sila? Nagtatakang tumingin sa amin ang isang matandang lalaki na mukhang executive ng real estate company na nakaupo sa kabisera. Sa sandaling iyon, ang paggalaw ni Ramon at Yasmin, na nakanggiting nagbubuhos ng alak, ay biglang tumigil na parang pinindot ang pause button sa isang murang video. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ramon sa isang iglap, at tumapon ang alak mula sa hawa niyang bote sa mesa. Napasinghap si Jasmine sa gulat at tinakpan ang kanyang bibi ng parehong kamay. Nang makita ang kanilang miserableng anyo na humahama sa akin na parang basura kahapon, isang malamig na kasiyahan ang dumaloy sa aking puso. Paumanhin po. May mahalagang katotohanan po kaming gustong ipaalam kaya sumali kami. Sabi ni Enzo habang naglalakat ng may kumpiyansa papasok sa silid at nagabot ng calling card sa mga executive. Nanlaki ang matangang isa sa mga executive nang makita ang card. Eti, Enzo Cruz na Ortigas? Bakit po ang isang tanyag na abogado na tulad ni ay nandito? Ang pangalan ni Enzo ay may matinding epekto sa mga taong tulad nila na nasa unahan ng negosyo. Agad na tumahimik ang hangin sa silid. Nagmamadaling tumayo si Ramon, na hindi maindihan ang sitwasyon, at sumigaw sa akin. Hoy Elena, anong ginagawa mo? Importante itong trabaho ko. Tigilan mo na ang pag-stalk sa akin na parang bali. Siguro biniyan ka lang parang lalaking yan para gawin to. Talagang bastos at masama ang ugali mo. Ang maksalita ni Ramon ay ganap na walang saysay dahil sa pagmamadali at takot. Sumakay din si Jasmine at gumawa ng umiyak na boses para maksumbong sa mga executive. Pasensya na po, siya po ang ex-wife ni Ramon. Hindi niya matanggap ang divorce kaya nasisiraan na siya ng bait. Matagal na kaming nagdurusa sa panggugulo niya. Sa halip na magalit sa kanilang pangit na mga salita na ibinabato sa akin habang tinatawag akong baliw at binabalewala ang sarili nilang kataksilan at paglustay, mas naramdaman ko ang matinding awa. Ang kanilang buhay na punong kasinungalingan ay mapapatunayan lamang sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa iba. Hindi ako sumagot. Tahimik ko lang silang tinignan ng may malamig na mata na parang tumitingin sa mga kaawa-awang nilalang. Hindi sila karapat-dapat sagutin. Ang aking pananahimik ay ang pinakamagandang patunay na nagpapalutang sa kanilang mababaw na kasinungalingan. Nang akmang sisigaw ulit si Ramon dahil sa inis sa aking pananahimik, pinutol ito ni Enzo gamit ang kanyang mababa at malamig na boses. Ang ulo mo ang sira. Ramon, ako ngayon ang eksklusibong kinatawan ni Elena. At nandito ako ngayon para magbabala tungkol sa matinding panganib sa compliance ng inyong kumpanya kaunay ng 150 milyong pisong plano sa pagbili ng lupa na isinusulong niyo kasama ang lalaking ito. Sabay-sabay na nagbago ang kulay ng mukha na mga executive. Ang mga salitang 150 milyong piso ang ganap na kumontrol sa hangin ng silid na ito. Anong ibig niyong sabihin sa babala? Tanong isa sa mga executive habang sumasandal pasulong. Ginamit ni Enzo ang kanyang tablet at ipinakita sa kanila ang data ng ilang dokumento. Itinatago ng lalaking ito na ang pagmamay-ari ay makasamang ari-arian nila ang kanyang asawang si Elena at gumamit siya ng mapanlinlang na paraan para ilipat ang titulo. Sa kasalukuyan, hindi pa legal na tapo ang divorce at nagsisimula pa lang ang labanon sa paghahati ng ari-arian. Kung itutuloy ng inyong kumpanya ang kontrata sa kanya, hindi lang kayo madadamay sa legal na gulo, kundi mawawalan din kayo ng tiwala ng lipunan bil kasinungalingan yan. Pumayat na ang babaeng yan na i-wave ang ari-arian. Kami ni Jasmine ang lehitimong may-ari ng lupa. Huwag kayong maniwala. Desperadong nagpaliwanag si Ramon, ngunit ang malamig na tingin ng mga executive ay nakatuon na sa kanya. Ang pinakaayaw ng mga legal na kumpanya ay legal na gulo at iskandalo. Si Ramon mismo ang nagdala ng bombang iyon at pinasabog ito sa harap nila.
hindi ito kasinungalingan. Mayroon ding matibay na ebidensya na nilustay niya ang 5 milyong pisong pondo para sa pagtanda ng kanyang asawa at ginamit ito para bayaran ang settlement sa pakikipagrelasyon. Nang kabit na nasa tabi niya, talaga bang makikipagkontrata ang inyong kumpanya ng 150 milyong piso sa isang taong walang moralidad? Sa walang humpay na pag-usik ni Enzo, tuluyang nawalan ng salita si Ramon at napaupo sa sahig. Namutla ang mukha ni Jasmine at nanginginig. Wala silang nagawa kundi panorin ang pagguho ng kanilang perpekto sanang plano. Naintindihan namin ang ibig niyong sabihin. Ate Cruz, salamat sa mahalagang impormasyon. Kalimutan na natin ang usapan ngayong araw. Tumayo ang executive at akmang kakanselahin ang kontrata. Para kay Ramon, nangangahulugan ito ngang kanyang katapusan sa lipunan. Gumapang siya para kumapit sa binting executive. Teka lang po, parang awa niyo na, ang babaeng ito ang may kasalanan ng lahat. Walang alam si Jasmine, inosente si Jasmine at talagang mabuting babae. Ipinakatiwala niya lang ang lahat sa akin. Desperado pa ring pinoprotektahan ni Ramon si Jasmine at ginagawa akong masama. Nagtatago naman si Jasmine sa likod ni Ramon at patuloy na umaarte bilang kaawa-awang biktima. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng restaurant. Sa pagkakataong ito ay may medyo padarak na tunog. Inosente at mabuting babae. Sana yung mumurahin mong suwit lang ang joke. Isang malamig ngunit sopistikado at malinaw na boses ang umalingaw-naw sa silid. Ang nakatayo dito ay isang matikas na babae na nasa 50s at nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang matalas na tingin ay nakatuon kay Jasmine. Nang makita ni Jasmine ang mukhang babaeng iyon, naglabas siyang maikling tunok sa kanyang lalamunan at nanlaki ang mangga mata sa takot na parang nakakitang multo at umatras. Kuntentong ngumiti si Enzo at tahimik na nagsalita. Ipakikilala ko. Siya ang asawa ng presidente ng IT company na nakarelasyon ni Jasmine 3 taon na ang nakakaraan. Naglaan siya ng oras ngayon para direktang pag-usapan ang tungkol sa kainosentehan niya. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling damit ay tahimik na naglakad patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang nakapangingibabaw na dignidad at aurang galit na kasing lamig ng yelo ay tumalo maging sa mga executive ng real estate company na kanina pa mayayabang at natural silang tumabi para bigyan siyang gaan. Jasmine, 3 taon na ang nakakaraan, no? Malinaw ko pang naalala ang mukha mo nung lumuhod ka at umiyak habang nakakapit sa sapatos ko, nangang akong hinding-hindi ka na maninira ngang pamilya ngang may pamilya. Tahimik ngunit matalim na parang patalim ang boses ng ginang. Nanginginih ng malakas si Jasmine na parang maliit na hayop at pilit na nagtatago sa likod ni Ramon. Hindi maintindihan ni Ramon ang sitwasyon at palipat-lipat ang tingin. Teka lang po. Biktima si Jasmine. Narinig ko na pinilit nga asawa niyo, na presidente, si Jasmine na maging kabit kahit isa lang siyang mahinang empleyado. Matagal na siyang nagdurusa kaya tinulungan ko siya. Sa nakakatawang papapanggap ni Ramon na makatarungan. Malami na tumawa ang ginang. Pinilit? Talagang nagsisinungaling ang babaeng ito na parang humihinga lang. Ang babaeng ito ang umakit sa asawa ko. Nagpalustay ngang pondo ngang kumpanya para bayaran ang upa sa mamahaling tsondo at nagpabili ngang ga-branded na gamit buwan-buwan. Nung malapit nang mahuli ang asawa ko dahil sa paglulustay at muntik nang maaresto, siya ang unang tumakas. Nag-arteng biktima at sinasabing niloko siya. Kaya hiningi ko ang 5 milyong piso bilang legal na settlement. Hindi makapaniwala si Ramon at lumingon kay Jasmine na nagtatago sa kanyang likuran. Ito ang sandali kung saan ang imahen ni Jasmine bilang inosente at kaawa-awang Jasmine na ganap niyang pinaniwalaan ay gumuho. Ang taong walang konsensya sa pag-agaw ng pag-ari ng iba ay ulit-ulitin lang ang parehong gawain. Ang resulta ng aking matagal na pagpapatawat sa mga kapritso nga aking kapatid at pagpaparaya sa lahat para walang gulo ay ang paglikha nga halimaw na ito. Sa pag-aakalang ako ay mabuting ate, pinalala ko lang pala ang kanyang kabulukan. Tahimik akong nawalan ng pag-asa sa katotohanan ito. At kasabay nito ay tuluyan akong nagising. Pero di ba binayaran na yung 5 milyong pisong settlement? Kinuha ko yon sa pondo namin ng asawa ko para sa pagtanda at ibinigay kay Jasmine. Desperadong sigaw ni Ramon.
Sa mga salitang iyon, sumingit si Enzo gamit ang malamig na boses. Iyan ang pinaka-nakakatawang bahagi ng dulang ito. Ramon, Mrs., may natanggap ba kayong bayad na 5 milyong piso mula kay Jasmine 3 taon na ang nakakaraan? Tumingin ang ginang kay Jasmine na parang tumitingin sa insekto gamit ang malamig na mata. Wala kahit isang sentimo. Paulit-ulit kong siningil sa pamamagitan ng abogado. Pero nagtago si Jasmine gamit ang bantan ng bankruptcy. Ngayon lang naktukma ang lahat nang marinig ko na malapit na kayong makakuha ng malaking prasa 150 milyong pisong bentahan ng lupa kaya ako pumunta dito. Tuluyang nanigas ang hangin sa silid. Ang mukha ni Ramon ay nagbago mula sa gulat patungo sa galit at mabilis na namula. Jasmine, anong ibig sabihin nito? Ang 5 milyong pisong ibinigay ko ay para dapat sa settlement mo. Saan napunta ang perang yon? Marahas na inuga ni Ramon ang balingkinitang balikat ni Jasmine. Nakayuko si Jasmine ng ilang sandali, ngunit nang hindi na niya may tago, padara niyang inalis ang kamay ni Ramon at tumingala. Sa kanyang mukha, wala na ang bakas ng kaawa-awang biktima kanina, at lumabas ang kanyang pangit at totoong ugali. Ang ingay mo naman. Yun yung bayad ko sa pagtitiis na makisama sa isang walang kwentang lalaki tulad mo. Napunta yon sa mamahaling spa, branded bags, at gastos sa bakasyon sa ibang bansa kasama ang makaibigan ko. Ginagamit ko ang kabataan at ganda ko. Kaya natural lang yon. Diba? Ang lumabas sa bibig ni Jasmine ay ang napakamakasarili at malupit na katotohanan. Ang parang pinahirapan kong tipirin sa pag-ikot sa mga supermarket ay nawala bilang pera para lang sa luho at kayabangan ng kapatid ko, isa ka lang maginhawang wallet. Isang mayabang at bobong middle-aged na lalaki na ang kayalang pakasalan ay isang simpleng babae tulad ni ate. Napanggap lang akong mahal kita kasi sabi mo makakakuha tayo ng 150 milyon. Huwag kang assuming. Natulala si Ramon na parang tinamaan ng kidlat. Ang lalaking naniwalang kontrolado niya ang lahat at manipulahin ang dalawang babae ay ginamit lang pala bilang payaso ng babaeng pinakamamahal niya. Ang kanyang pride bilang ganap na hari sa loob ng bahay, kung saan tinrato niya ako na parang alipin, ay miserable na nadurog. Sa labas ng mundo, isa lamang siyang tanga na madaling lokohin. Ang malupit na kaibahan ay lubhang nakakatawa at masakit. Tahimik ko lang na pinapanood ang kanyang miserableng anyo. Wala akong ganang tumulong o maawa. Ang resultang ng pagtatangka niyang agawin ang lahat sa akin at itula ako sa kawalan ng paasa ay bumabalik lang sa kanya ngayon. Ang aking pananahimik ang pinakamagandang parusa sa kanyang paghihirap. Ang mga executive ng real estate company ay tuluyang nawalan ng gana sa pangit na away na ito at tumayo. Tama na ito. Imposible nang makipagnegosasyon sa mga taong may ganitong gulo at noloko pati sariling pamilya para sa pera. Alis na kami. Huwa na kayong? Lalapit sa kumpanya namin. Tumingin ang mga executive sa kanila nang may pagama na parang tumitingin sa basura at mabilis na lumabas ng silid. Ito ang sandali kung saan ang pangarap ni Ramon na 150 milyon at marangyang pangalawang buhay ay ganap na naglaho na parang bula. Napaluhod si Ramon at hinampas ang mamahaling karpet ng buong lakas. Ang 150 milyon ko, ang perpekto kong buhay. Habang paulit-ulit na nagsasalita si Ramon na parang nananaginip, nakpakawala si Enzo ng huling banat habang malamig na nakatingin sa kanya. Bahala ka nang mag-alala sa buhay mo, pero wala ka nang babalikang lugar o trabaho. Tumingala si Ramon kay Enzo gamit ang mamatang wala sa sarili. Walang trabaho? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng manipis si Enzo at sinabi ang mapagpasyang katotohanan na tatapos kay Ramon. Ang malinaw na ebidensya na matagal mo nang nilulustay ang pondo ng kumpanya mo at ginagamit para sa mga bakasyon at hotel niyo ni Jasmine. Ibinigay ko na ito sa board of directors ng kumpanya mo kaninang hapon. Siguro ay desidido na ang iyong termination at ipinaalam na sa lahat ng empleyado. Kasinungalingan. Hindi totoo yan. Namumutla ang mukha ni Ramon habang nangingini na inilabas ang smartphone mula sa kanyang bulsa. Paulit-ulit niyang pinindot ang screen at tinawagan ang kanyang direktang boss, ang sales manager. Ang tunog ng tawa na naka-speakerphone lang, ang umalinggaw-ngaw sa tahimik na pribadong silid ng restaurant.
Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang telepono sa isang malamig at formal na boses. Ramon? Tamang-tama. Kapapadala ko lang ang email ng termination notice sa cellphone mo. Isang kakaibang tuno ang lumabas sa lalamunan ni Ramon. Sir, baka may pagkakamali lang. Ako ang pinakamasipag sa kumpanya. Embezzlement. Hindi totoo yan. Tigilan mo na ang pangit na palusot. Perpekto ang ebidensyang isinumite ni Ate Cruz. Ang rekord ng paggawa mo ng pekeng consultancy firm para ilipat ang pondo at pag-withdraw nito bilang cash para sa luho ng kabit mo. Kumpirmado ang lahat. Nagsampa ng kaso ang kumpanya sa pulisya. Huwa na huwa ka ng mapapakita sa kumpanya. Ibinaba ang tawag ng walang pasabi. At ang walang buhay na elektronikong tunok ay umaling-awngaw sa silid. Ang kanyang malakas na boses na kanyang ganap na sandata upang sigawan ako sa loop ngahay ay ganap nang nawala ngayon. Ang kapangyarihan ng lalaking dating kumokontrol sa akin ay gumuho dahil sa isang tawag sa telepono. Ang anyo niya ay napakaliit at lubhang miserable. Tapos na ang buhay ko bilang empleyado. Lahat. Sa sandaling nabitawan ni Ramon ang smartphone sa sahig dahil sa panghina. Biglang tumayo si Jasmine na kanina pa nakatago sa likod ni Ramon. Hinablot niya ang kanyang mamahaling branded bag at malamig na tinignan si Ramon. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam na bukod sa hindi makukuha ang 150 milyon, magiging walang trabahong kriminal ka pa. Uwi na ako. Hindi makapaniwala si Ramon at tumingala kay Jasmine. Teka lang, Jasmine. Ginalaw ko ang pera ng kumpanya para pasayahin ka. Mahal natin ang isa-isa, di ba? Kung magsisimula tayo ulit ng makasama, kumapit si Ramon na parang namamakaawa, ngunit pinalo ni Jasmine ang kanyang kamay ng buong lakas na parang natataboy ng maruming insekto. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Ang minahal ko ay ang perang dala mo at ang 150 milyong makukuha dapat natin. Walang pera, walang trabaho. At isa pang kriminal na middle-aged na lalaki, isa ka na lang malaking basura. Ang isang tulad mong walang kwentang lalaki, sa tingin mo ba saseryosohin ng tulad kong bata at maganda? Ang kapal ng mukha mo. Ang lumabas sa bibig ni Jasmine ay purong panghahama. Ang kanilang relasyon na nangako ng walang hanggang pagmamahal at malupit na nagtatapon sa akin ay naglaho sa loop ng 5 minuto nang mawala ang pera na nagsisilbing pandikit. Ang relasyong nabibiling pera ay nagiging pinakamapangit na put sa sandaling maubos ang pera. Ang nakakatawang kaibahan na iyon ay ginawang kakaiba ang lamig ng hangin sa silid na ito. Ang mukha ni Ramon ay nakbago mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa matinding galit sa isang iglap. Niloloko mo ba ako? Kung hindi ka nang hingingam ga branded na gamit, kung hindi ka nagmakaawa na bayaran ang settlement, hindi ako makakaganito. Kasalanan mo ang lahat. Tumayo si Ramon at parang baliw na sinabunutan si Jasmine. Tumili si Jasmine. At ang asawa ang presidente ng IT company ay kumunot ang no at umatras ang isang hagbang. Ang 2 taong nagtatawanan at nagtulak sa akin sa kawalan na pag-asa kahapon ay nagmumurahan ngayon na parang mga pangit na aso, nagsisisihan at nag-away. Tahimik ko lang na pinapanood ang eksenang iyon nang walang sinasabing kahit ano. Kung nun, sisigaw ako at awat sa kanilang dalawa. Dahil naniwala ako na ang hindi pagawang gulo ang tanging halaga ng aking pag-iral. Ngunit ang pananahimik ko ngayon ay hindi kahinaan. Ito ay isang kalasa upang panoorin mula sa espesyal na upuan ang sariling pagkasira ng mahangal na tao na hindi nakayanan, ang bigat ng kanilang sariling pagnanasa. Habang pinapanood ko ang kanilang pangit na pag-away, ang puso ko ay naging kakaibang tahimik at malinaw. Tumigil kayo. Nakakahiya kayo. Ang mababa at matalim na sigaw ni Enzo ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Inayos ni Enzo ang kwelyo na kanyang sweet at itinutok ang isang desperadong dokumento kay Ramon. Ramon, hindi lang ang pagkatanggal sa trabaho ang trahedya mo. 2 buwan na ang nakakaraan. Umutang ka nga 25 milyong piso sa Maloan Shark sa pag-aakalang matutuloy ang 150 milyong pisong kontrata at ginamit mo bilang kolateral ang pinakeng titulo ng bahay na walang pahintulot ni Elena.
Nanigas si Ramon na parang tinamaan ng kitlat sa mga salitang iyon. Bakit alam mo yan? Huwag mong maliitin ang impormasyon ko. Kanselado na ang 150 milyong pisong kontrata. Bukas, malalaman din nga loan shark na natanggal ka na sa trabaho. Maimaginin mo ba kung anong paraan ang gagawin nila para maningil? Wala ka ng matatakbuhan o mapagtataguan sa buong Pilipinas. Ang takot sa pag-aresto dahil sa embezzlement at ang malupit na paniningil mula sa sindikato ang hinaharap ni Ramon ay ganap na nabalot ng kadiliman. Nanginginig ang kanyang buong katawan at lumuhod siya sa harap ko. Elena, parang awa mo na. Elena, ako ang may kasalanan. Ibabalik ko sa iyo ang titulong bahay. Ibenta mo ang bahay at bayaran mo ang utang ko. Mag-asawa tayo, di ba? 21 taon tayong nagsama. Tulungan mo ako. Ang lalaking malupit na nagsabi sa akin kahapon na mag-impake at umalis bago mag-umaga ay ngumungudngot ngayon sa sahig at nagmamakaawa. Sa sobrang kapal ngang mukha niya, muntik na akong matawa ng malakas. Habang malamig ko siyang tinitignan at hindi napapakitang kahit katiting na awa, itinula ni Jasmine si Ramon mula sa likuran. Teka lang. Huwag mong idamay si ate. Ate, sorry ha. Niloko akong lalakeng to. Pinilit niya akong makipagrelasyon at tinakot niya ako. Magkapatid tayo, diba? Tulungan mo ako. Ang kapatid na nagpakasasa sa kayamanan ni Ramon hanggang kahapon at pinagtatawanan ako ay umaasa ngayon sa akin. Sa sobrang kababawan ng pagiging makasariling ng tao, tahimik kong ipinikit ang aking nga mata. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng pribadong silid ng restoran. Ang nakatayo doon ay hindi ma-executive ng real estate company o ma-waiter, kundi dalawang pulis na may seryosong mukha. Mr. Hamong Santos, natanggap namin ang reklamo ng qualified theft mula sa kumpanya niyo. Sumama kayo sa istasyon para magpaliwanag. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Misunderstanding lang ang lahat. Elena, magsalita ka naman. Mag-asawa tayo, di ba? Nakpanik si Ramon sa laming ng posas at nagwala sa mga braso ng pulis habang sumisigaw sa akin. Ang kanyang boses na humihiwa sa katahimikan ng restoran ay punong takot at kawalan ng pag-asa. Hindi ako humalaw kahit kaunti. At tinitigan lang siya gamit ang mamatang kasing lamig ng yelo. Noon, kapag sumasagot ako kahit kaunti, sisigawan niya ako ng malakas na sino sa tingin mo ang bumubuhay sa'yo? At manginginig ako sa takot. Ang katapusan nga, lalaking nawawasiwas ng ganap na kapangyarihan sa maliit na kaharian na tinatawag na pamilya ay ganito ka-miserable at kaawa-awa. Ang realidad na ang 21 taon na ginugol ko ang buong buhay ko para protektahan ay isa lamang palang kastilyong buhangin na binuo sa mga kasinungalingan ay nagdulot ng malalim na kawalan sa aking dibdib. Mrs., pasensya na sa abala. Iimbestigahan namin siya ng mabuti sa istasyon. Bahagyang yumuko ang pulis sa akin at halos kalatkarin si Ramon palabas ng silid. Elena, tulungan mo ako. Ang kaawa-awang sigaw ni Ramon ay lumayo sa pasilyo hanggang sa tuluyan ng hindi marinig. Tanging ang mabigat at nakakasakal na hangin ang naiwan sa pribadong silid. Nakakita tayong hindi magandang tanawin? Sabing asawa ang presidenteng IT company habang elegante niyang isinasara ang kanyang pamaypay. Yumuko ng may grasya sa amin ni Enzo at tahimik na umalis ng silid. Agad pagkatapos nun, si Jasmine, na nakayuko sa sulok ng silid, ay biglang nagpakawalang ng malaking buntong hininga at inayos ang kanyang magulong buhok. Hay, napakawalang kwentang lalaki talaga. Ate, ang malas mo naman. Hindi ko alam na naglulustay pala si Ramon ng perangang kumpanya. Talagang naloko ako. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, titira na ako sa bahay mo at dadamayan kita hanggang sa sumigla ka. Sa sobrang gulat ko sa masalita niya, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang babaeng tumatawa sa akin na lumang kasangkapan at nagpapalayas sa akin hanggang kanina lang ay lumalapit ngayon sa akin na parang walang nangyari.
Kitang-kita ko ang katakutan ng isang taong ganap na walang kakayahang makiramay sa sakit ng iba. Para sa sariling pagnanasa, kaya niyang burahin ang nakaraang mga salita at kilos sa kanyang alaala sa isang iglap. Ito ang malalim na kabaliwan ni Yasmin. Malamig kong inalis ang kanyang kamay at umatras ng walang sinasabing salita. Nang makita ni Jasmine ang aking ganap na pagtanggi, ngumuso siya sa inis. Ano ba? Gusto ko na ngang maging mabait sa iyo eh. Hayaan mo na nga, kung nakulong na si Ramon. Wala na akong pakialam. Kinuha ni Jasmine ang kanyang mamahaling branded bag at akmang, lalabas ng silit ng harangan siya ni Enzo ng tahimik ngunit may ganap na otoridad. Saan ka pupunta? Magsisimula pa lang ang palabas mo. Sa malamig na boses ni Enzo, tumigil si Jasmine at masamang tumingin sa kanya. Tumabi ka nga. Biktima lang ako. Niloko lang ako ni Ramon. Kaya wala akong kasalanan. Talaga bang naniniwala ka na makakatakas ka sa kasalanan sa pagpapanggap na ignorante? Nakakabilib din ang kababawan ng pag-isip mo. Naglabas si Enzong bagong makapal na tumpok ng dokumento mula sa kanyang briefcase at padarak na inihagis ito sa mesa. Ito ang demand letter para sa damages mula kay Elena laban sa iyo dahil sa pakikiapit at paglabak sa magkasamang ari-arian ng mag-asawa. Ang hinihinging halaga ay 15 milyong piso. Kasama na dito ang mga regalo at gastos sa bakasyon na natanggap mo kay Ramon at ang 20 milyong pisong settlement na nilustay niya. Nang marinig ang 15 milyong piso, nanlaki ang mata ni Jasmine pero agad din siyang tumawa ng mapang-uyam. Ang tanga naman, wala akong ganyang kalaking pera. Magdemanda kayo kung gusto niyo. Magpa-file lang akong bankruptcy para maklear lahat kahit wala akong bayaran. Natutunan ko yan 3 taon na ang nakakaraan. Ang ugali niyang hindi nagsisisi at sinusubukang takasan ang kasalanan gamit ang butas sa batas. Ang hindi makatarungang mundo kung saan ang nga tapat na nabubuhay ay nalulugi at ang nga sinungaling ay tumatawa at nakakaligtas ay nakapalop sa baluktot ng ngiti ni Jasmine sa harap ko. Talagang natawa si Enzo nang mahina nang makita ang matagumpay na mukha ni Jasmine. Bankruptcy. I see. Siguro sa karaniwang utang, makakatakas ka diyan. Pero may isang malaking pagkakamali ka. Nanigas ang ngiti ni Yasmin sa matalim na tingin ni Enzo. Ang damages na nakabase sa malisyosong gawa ay hindi nabubura ng bankruptcy. Ibig sabihin, kailangan mong bayaran si Elena ng 15 milyong piso habang buhay kahit magtrabaho ka pa hanggang mamatay. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jasmine. Hindi totoo yan. Huwag mo akong takutin gamit ang magawa-gawang batas dahil abogado ka. Hindi ito pananakot. Ito ay katotohanan. At saka, may mas malapit na impyerno na nakahanda para sayo. Itinutok ni Enzo ang isa pang manipis na papel sa harap ni Jasmine. Nakaimprenta doon ang kopyang promissory note noong umutang si Ramon ng 25 milyong piso sa mga loan shark. Kanina, sinabi ko na umutang si Ramon ng 25 milyong piso, pero tignan mong mabuti ang bahagi ng showmaker sa promissory note. Nanginginig na kinuha ni Jasmine ang papel at binasa ang maletra. Sa sumunod na sandali, isang hysterical na tili ang lumabas sa kanya. Sa bahaging showmaker, walang dudang naroon ang pirma at tamak ni Jasmine. Hindi. Ano to? Wala akong natatandaang naging gwarantor ako sa ganitong utang. Sinulat lang ni Ramon ang pangalan ko. Hindi, ikaw mismo ang pumirma niyan. 2 buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Ramon na paunang pagsang-ayon yon para sa 150 milyong pisong bentahan ng lupa. At tuwang-tuwa kang pumirma at nagtamak ng hindi binabasa ang nilalaman, di ba? Yun. Kapag nasilaw sa pera, nawawala ang pinakamahalagang pag-ingat ng tao. Ang kamay na kusang loop na ibinigay dahil sa pagnanasa ay humahatak pa lang ang lubit na sasakal sa sariling lig. Ang nakakatawang katapusang ito ay hindi maiwasang, resulta ng kanyang sariling walang katapusang kasakiman. Walang bisa to. Niloko lang ako para pumirma. Siguradong walang bisa to. Akmang pupunitin ni Jasmine ang dokumento habang nagwawala. Sa sandaling iyon mismo, muling bumukas ng tahimik ang pintong restaurant.
Ang nakatayo doon ay dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket na hindi nababagay sa mamahaling restauran. Sumisilip sa kanilang lik ang nakakatakot, namgatatu. Ang isa sa mga lalaki ay dahan-dahang nagsalita sa boses na kasing laming ng yelo at nakakatakot. Wala kaming pakialam kung naloko ka o hindi, pero hindi nabayaran ang 25 milyon namin. Komeka ni Ramon Santos. Ikaw si Jasmine, di ba? Hindi man lang makatili si Jasmine sa nakakatakot na anyo nga lalaking pumasok sa silid. At napaupo siya sa sahig. Ang mamahaling branded bag na dumulas sa kanyang braso ay gumawa ngang walang saysay na tuno sa karpet. Ang mukha niya na kanina ay matagumpay na nagsasabing magpabankruptcy lang siya, ngayon ay maputi na parang papel sa takot. Ha, hindi po. Wala po akong alam diyan. Niloko lang po ako ni Ramon. Habang umaatras at desperadong umiling si Jasmine, ngumiti ng malupit ang isa sa mga lalaki at sumilip sa mukha niya. Sabihin mo sa pulis kung naloko ka o hindi. Kami, maniningil lang sa taong nakasulat ang pangalan sa papel. Hindi mo ba alam kung saan ka nagtammark? 25 million too. Kung tatakas ka, sisiguraduhin naming hindi na makakalabas yang maganda mong mukha. Walang awa ang mababang boses ng lalaki. Nanginginig ng malakas si Jasmine. At ngayon ay gumapang siya papunta sa akin. Hinawakan niya ang aking bukong-bukong gamit ang parehong kamay. At tumingala habang ang kanyang mukha ay punong luha at sipon. Ate, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Kapag kinuha nila ako, papatayin nila ako. Ate, ibenta mo yung bahay. Kung ibebenta yung bahay, abot naman ng 25 milyon di ba? Hahayaan mo na lang bang mamatay ang kadugo mong kapatid? Sa sandaling nanganganib ang kanyang buhay. Muli niyang ginagamit ang maginhawang salita na kadugo para kumapit sa akin. Ang babaeng tumrato sa akin bilang baliw at nagpapalayas sa akin kanina lang ay umiyak ngayon at nagsasabing ibenta ko ang ari-arian ko para bayaran ang utang niya. Ngayon ko lang nakita ang ganito kapangit na paglabas ng makasariling instinto ng tao. Dahan-dahan kong hinila ang aking paa na hawak niya at lumayong isang hakbang kay Jasmine. Sumandal si Gary at padarak na hinampas ang acrylic panel. 20 taon na ang nakakaraan, noong nakatira pa tayo sa murang apartment na tumutulo ang bubong. Ang revolusyonaryong Logistics AI program code na ilang taon kong isinulat mula noong kolehiyo. Ninakaw mo yon habang natutulog ako at ibinenta? Sa mga kumpanya bilang panimulang sistema ng Horizon Holdings. Ang sikretong lumabas sa bibig niya. Bahagya kong ibinaba ang aking tingin at tahimik na bumuntong hininga. I see. Iyon pala ang tinatawag niyang nakakatakot na sikreto. Ang mga taong walang talento ay bumubuo ngang maliliit na tagumpay sa nakaraan sa loop ngang kanilang delusion at naniniwalang sila ay mga henyo na biktima ngang trahedya. Malupit ang realidad. Ang takot na aminin ang sariling kakulangan ang marahil ay nagpabago sa kanyang alaala ayon sa kanyang kagustuhan. Napakalaking kabalintunaan. Ang bagay na pinaniwalaan niyang patunay ngang kanyang talento sa loop ng 20 taon ay isa lamang palang ilusyon. Ang utak ko ang kumawa nga pundasyon na Horizon. Ikaw ay isa lamang kaawa-awang mananakaw po sa pwestong presidente habang nakikinabang sa talento ko. Umalingaw-ngaw ang baliw na boses ni Gary sa makitit na visiting room. Sige, bawin mo na ang reklamo ngayon din. At palayain mo ako bilang walang sala. At ibigay mo ang kalahating shares na Horizon at ang pwestong vice president. Kung gagawin mo yon, itatago ko ang katotohanan ito sa dibdib ko. Niyugyo niya ang kanyang balikat at tumawa ng malakas na parang sigurado na sa kanyang tagumpay. Tahimik kong hinintay na matapos ang kanyang baliwe na pagtawa. At pagkatapos ay dahan-dahan akong nagsalita. Nakakawa ka talaga na naniwala ka diyan sa loob ng 20 taon. Ano? Nawala ang ngiti sa mukha ni Gary sa aking malamig na boses. Naglabas akong isang lumang floppy disk mula sa dalang bag at idinaan ito sa ilalim ngang puwang ngang acrylic panel papunta sa harap niya. Ito ang orihinal na kopyang program na isinusulat mo noon habang nagpupuyat. Tinitigan ni Gary ang disk na parang hinihila. Toto na gabi-gabi kang may dark circles sa mata habang nagsusulat ng code. Pero alam mo,
Ang code na yon ay punong bugs at hindi talaga magamit. Walang awa kong ibinunyag ang katotohanan. Noong araw ng test run, may fatal defect ito na nag-crash sa server. Hindi ko ninakaw ang code mo habang natutulog ka. Itinapon ko ang lahat sa basurahan at isinulat ko ulit ang perpektong code mula sa simula. Kasinungalingan! Hindi totoo yan. Perpekto ang program ko. Itinapon ko ang program ko. Namutla si Gary at matinding umiling. Patuloy na umiiwas sa katotohanan. Ang katapusan ng taong umiwas sa katotohanan ay laging pareho. Para hindi masaktan ang maliit mong pride, nagsinungaling ako na pinagbuti ko lang ang gawa mo. Para mabuhay ka sa lipunan ng may kumpiyansa. Ang aking mga salita ay tumara sa kanya na parang matalim na tinik. Iyon siguro ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil kumapit ka sa talentong wala naman pala, naging tamat ka sa pag-effort at sa huli. Bumaksak ka bilang isang nakakahiyang tao na naglulustay perang iba. Huwag mo akong lokohin, walang saysay ang pagtatangka mong lokohin ako. Hinawakan ni Gary ang kanyang ulo gamit ang parehong kamay at nagsimulang sumigaw na parang bali. Kung wala ako, isa ka lang sanang mahirap na babae. Ako ang pumulot at bumuhay sa'yo kaya mayroon ngayong horizon. Pag-ari kita, dahil nawasa ang ilusyon ng pagiging henyo na tanging sandigan niya sa kanyang sarili. Wala na siyang magawa kundi magwala na parang bata. Sa sandaling iyon, padara na bumukas ang makapal na bakal na pinto sa likuran at mabilis na pumasok ang isang pulis. Ma'am, pasensya na po. Pwede po ba kayong makausap saglit? Labis na nanigas ang mukhang pulis. Anong problema? Nang tahimik akong magtanong, tinignan ng pulis si Gary na nakakapit kay Christina bago sabihin ang hindi kapanipaniwalang ulat. Si Miss Christina, na iniimbestigahan sa kabilang kwarto, ay biglang umamin sa lahat. Mabigat na umaling-onggaw ang boses ng pulis sa visiting room. Humihiling siya ng full plea bargain kapalit ng pagbibigay ng password ng mga offshore hidden accounts kung saan itinatago ni Mr. Gary ang mga nilustay na pera. Bukod pa doon, ano? Sinabi niya na may hawak siyang matibay na ebidensya na si Mr. Gary ay may malaking utang na hindi niyo alam simula pa ilang taon na ang nakakaraan. At nakikipagtransaksyon siya sa ilalim sa isang sindikato para bayaran ito. Posibleng malakihang organisadong krimen ito, hindi lang simpleng embezzlement. Ganap na nawala ang lahat ng ekspresyon sa mukha ni Gary. Nanlaki ang kanyang mata sa sukdulang takot, at tuyong hangin ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi. Hindi ako pwedeng traidorin ni Christina. Mahal niya ang talento ko kaya siya nasa tabi ko. Sa nangginginig na boses ni Gary, binigyan ko siya ng giting kasing lamig ang yelo. Ayan, ang mga salitang pinakabinaliwala. At niyurakan mo ay ngayon mo lang binanggit ngayong nasa bingit ka ng kawalan ng pag-asa. Ang relasyong nakabatay lang sa pakinabang ay nagiging pinakamalupit. Napatalim na sasaksak sa likod kapag naubos na ang pakinabang. Akala ni Gary ay kontrolado niya ang lahat. Ngunit sa totulang, ginamit lang siyang babaeng si Christina at ginawang kasangkapan para bayaran ang utang. Napakakatawang katapusan ng isang lalaki. Dahan-dahan akong tumayo at malamig na tinignan ang dating asawa na nawalan ng kulay at nanginginig. Gary, ang walang katapusang impyerno na dapat mong katakutan ay magsisimula pa lang. Kasinungalingan, hindi ako pwedeng traidorin ni Christina. Siya ang mas nakakaintindi sa talento ko kaysa sa iba. Ako ang naglitas sa kanya mula sa hirap. Umalingaw ang desperadong sigaw ni Gary sa makitit na visiting room. Hawak niya ang kanyang ulo gamit ang nakaposas na mga kamay at paulit-ulit na umiiling na parang hindi makapaniwala. Ito ang pangit na pagpupumiglas ng taong hindi matanggap ang realidad. Ipinakita ng pulis ang screen ng tablet na hawak niya kay Gary ng walang ekspresyon. Ito ang video data nung umamin si Miss Christina kanina. Kayo na mismo ang tumingin at makinig. Nang pindutin ng pulis ang play button, lumabas sa screen ang mukha ni Christina na namamaga ang mata kakaya. Nagsimula siyang magsalita sa kamera na parang nandidiri. Si Gary? Simula pa lang, isa lang siyang gatasan. Isang nakakainis na matanda na akala niya henyo siya. Kapag nakinig lang ako ng konti sa reklamo niya sa trabaho at pinuri siya.
Binibilhan na niya agad akong mamahaling bag at relo. Napakadali niyang utuin at maginhawang ATM. Malamig na tumawa si Christina sa screen. Alam ko rin na nilulustay niya ang pera ang kumpanya. Pero wala naman akong pakialam dun, diba? Siya ang kusang nagbibigay eh. Ginamit lang akong taguan para makatakas siya sa utang niya sa labas. Ang may kasalanan ay yung lalaking assuming. Biglang naputol ang video. Binalot ng katahimikan ang visiting room. Ang mukha ni Gary ay lampas na sa pamumutla at naging kulay lupa na. Bumabuka sara ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na boses. Akala niya ay iniwan niya ang asawang hinahama. Niya bilang mas mahina sa kanya at nakakuha siyang bata at masunuring babae. Ngunit ang totoo, siya ang niloko, kinuhanan ng pera at karera. At sa huli, pati ang dignidad bilang tao ay inagaw sa kanya. Ang taong humuhusga sa halagang ibabase lang sa kabataan at panlabas na anyo ay sa huli, huhusgahan din base sa mababaw na kondisyon. Ang paghihiganti ay bulag at malupit. Titulong, parang awa mo na. Biglang nahulog si Gary mula sa upuan, kumapit sa acrylic panel, at nagsimulang umiyak at sumiga sa akin. 20 taon tayong naksama bilang mag-asawa, diba? Gamitin mo ang kapangyarihan ng Horizon Holdings para burahin ang utang ko. Ako ang may kasalanan. Nagising na ako. Magsimula tayo ulit. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Tahimik ko lang na pinapanood ang kanyang miserableng anyo. Ang lalaking tumatawag sa akin na linta kahapon at naghahagis na uksi. $0 sa panan ko ay umiiyak ngayon at humihingi ngawa sa akin habang tumutulo ang sipon. Noon naniwala ako na ang misyon ko ay suportahan ang likod ng lalaking ito. Ngunit ang ibinigay niya sa akin ay hindi pasasalamat kundi mapagmataas na panghahamak para punan ang kanyang kayabangan. At ngayong gumuho na ang kanyang tinatayuan, maginhawa niyang ginagamit ang salitang mag-asawa. Napakakasuklam-suklam at walang katapusang pagiging makasarili. Dahan-dahan akong tumayo at nagsalita sa boses na kasing lamig ng yelo. Naalala mo bang kondisyon sa divorce papers na pilit mong pinapirma sa akin kahapon? Tumigil ang pagiyak ni Gary. Walang alimony. Walang hatian sa ari-arian. At may special clause na walang kinalaman at pananagutan sa utang ng bawat isa. Nang basahin ko ang katotohanan ng iyon ng walang emosyon, nanlaki ang mata ni Gary hanggang sa sukdulan. Sadya kang kumuha ng abogado para gawin ang perpektong divorce conditions na yon, para wala kang ibigay kahit isang sentimo sa akin mula sa malaking kita at pwestong executive na makukuha mo dapat. Akala mo, yon ang magiging kasulatan para maging ganap kang panalo, diba? Bahagya akong ngumiti ng malamig. Pero alam mo, ang divorce papers na yon ang naging pinakamatibay na kalasa na ganap na nagprotekta sa akin at sa Horizon Holdings mula sa malaking utang mo sa sindikato. Lumabas ang hangin na punong kawalan ng pag-asa mula sa lalamunan ni Gary. Ang dokumentong inihanda mo dahil sa sarili mong kasakiman at kayabangan ang ganap na naksara sa tanging daan mo para makatakas. Kulang pa ang salitang karma diyan. Tumalikod ako at hindi na lumingon. Nga pala, tungkol sa sindikatong pinakakautangan mo. Simula kahapon ay iniimbestigahan ng pondo ni Chairman Tan ang money laundering nila. Pahawak ko sa pinto. Binitawan ko ang huling banat. Dahil delikado na rin sila, siguradong desperado silang maningil ngang perang ipinahiram nila. Alisin mo na ang maling akala na ligtas ka sa loop ngang kulungan. Siguradong hahabulin kanila kahit saan. Huwag mo akong iwan. Umalingaw-ngaw ang desperadong sigaw ni Gary sa likuran. Ngunit tahimik at sigurado kong isinara ang mabigat na bakal na pinto. Ito ang ganap na pakikipaghiwalay sa lalaking nakasama ko sa loop ng 20 mahabang taon. Walang naiwang pagsisisi o lungkot sa puso ko, kundi malawa na katahimikan na kasing linaong asul na langit. Paglabas ko ngang main entrance ng istasyon ng pulis, ang lungsod ng Maynila ay nababalot ng magandang paglubok ng araw. Dumampi ang maligamgam na hangin sa aking pisngi. Sa wakas, naayos na ang lahat ng personal kong problema. Ang kailangan na lang gawin ay ibangon ang kumpanya at sumulong. Nang akmang sasakay na ako sa naghihintay na kotse, biglang tumuno ng matalim ang smartphone sa aking bag.
Pangalan ni Karen ang lumabas sa screen. Anong problema? Mayos ba ang paasikaso? Nang sagutin ko ang telepono, narinig ko ang nakmamadaling boses ni Karen mula sa speaker. Maong problema po. Naglabas ang pahayag si Vice President Gary na nakakulong sa detention center sa pamamagitan ng kanyang abogado kanina lang. Pahayag, tumigil ako sa paglalakad. Opo, sinasabi niya na inaasahan na niyang aarestuhin siya. Kaya naktanim siya ng logic bomb sa sentral na sistema ng Horizon Holdings. Kung hindi natin tatanggapin ang mga kondisyon niya bago mag-umaga bukas, automatiko itong sasabog at ganap na makokontrol ang logistics network na pundasyon nga ating kumpanya. Napasinghap ako. Hindi pisikal na sisirain ang sistema kundi agawin ang kontrol? Ma'am, may tinatago pa pala siyang alas. Kung titigil ang logistics network, hindi lang ang kumpanya natin ang mapaparalisa kundi pati na rin ang supply chain sa buong Pilipinas. Ganap na terorismo ito sa buong bansa. Naramdaman kong mabilis na nawalan ng kulay ang tanawin ng lungsod na naliligo sa paglubok nga araw. Hindi tulad ni Ramon na nawalan ng lahat at nasa bingit ng kawalan ng paasa. Si Gary na may tunay na masamang hangarin ay naktago ng pangil hanggang sa huli. Bukas ng alas 9 ng umaga. Iyon ang time limit bago ganap na tumigil ang logistics hindi lang ng Horizon Holdings kundi ng buong Pilipinas. Ang tatlong kondisyon na ibinigay ni VP Gary sa pamamagitan ng abogado habang nasa detention center ay ganap na papapalaya sa kanya bilang walang sala, paglilipat ng lahat ng shares ng Horizon Holdings, at pakahanda na privatiyat para sa paktaka sa ibang bansa. Sinabi ko na sa kanya na hindi ito murang kumpanya na kayang protektahan ng isang babae lang. Umiyak siya ngayon at humingi ng tawad sa akin. Mabigat na umalinganggaw sa Emergency Response Headquarters ang mayabang na boses ng abogado na nagbabasa ng mensahe ni Gary. Ang mga system engineer sa paligid ay namumutla habang patuloy na nagtatype sa keyboard, ngunit hindi pa rin nahahanap ang deactivate code ng logic bomb. Ma'am, kung magpapatuloy ito, talagang makokontrol ang logistics network. Titigil lahat ng delivery ng medical supplies sa mga ospital at pagkain sa mga supermarket. Pinipilit ako ng mga namumutlang executive na magdesisyon. Ngunit nakahalukip-kip lang ako at tahimik na nakatitig sa main monitor. Ang taong nasa gipit na sitwasyon ay masyadong nakatuon sa malaking banta na nakikita niya at nawawala sa paningin ang tunay na kahinaan kalaban. Siguro ay nagpapakasasa ngayon si Gary sa loop ng ligtas na selda sa detention center, sigurado sa tagumpay ng kanyang utak. Ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan na kahit nakakulong ang katawan ay minamanipula niya ang higanteng kumpanya gamit ang hindi nakikitang sinulit na tinatawag na sistema. Ngunit ang labis na kumpiyosa at pagmamalit sa iba ang pinakamalaking hukay na hinukay niya para sa sarili. Naalala niyo ba kung sino ang gumawa ng Car Program and Logistics Control System? Nang tahimik akong magtanong, tumingala si Karen mula sa table. Opo. Ito ang sariling logistics AI na ipinakilala ng Horizon Holdings nung nagsisimula pa lang ito. Ayon sa record, ginawa ito ang isang external engineer noon. Pero, bahagya akong ngumiti. Ang external engineer na, yon ay panggalan lang. Ang totoong developer ay ako mismo. Noong 20 taon nang nakakaraan, itinapong ko ang punong bug na kode ni Gary at binuo ko ang pinakamagandang obra mula sa simula. Nanigas ang hangin sa response room sa isang iglap. Lahat ay tumingin sa akin na hindi makapaniwala. Ang nalaman lang ni Gary na logic bomb ay ang kasalukuyang superficial operation system lang. Akala niya ay palamuti lang ako sa management at hindi niya naintindihan ang istruktura ng core code mula pa noong nagsimula ang kumpanya na nasa pinakailalim ng sistema. Naniniwala siya na ang kanyang virus ay sumasakop sa buong sistema. Pero alam niyo, nagtanim ako ng bekdo 20 taon na ang nakakaraan para gamitin ang virus na. Yon pabalik para sunugin ang lahat ng nakatagong server niya. Kahit gaano kagaling ang virus, hindi ito mananalo sa kamay ng taong nagdisenyo ng pinakamalalim na ugat. Umupo ako mismo sa harap ng main console at nagsimulang mag-type sa keyboard gamit ang pamilyar na mga kamay.
Sunod-sunod na bumukas ang mga itim na window sa screen at dumaloy ang mga berdeng letra na parang talon. Ang ma-executive na ang alam lang ay ang mukha ko. Bilang manager ay nanlalaki, ang matang sumusunod sa paggalaw ng aking madaliri. Siguro akala ni Gary ay isa lang akong mayamang ana o kung ano. I-reverse trase ko ang signal ng bomba na itinanim niya at iko-konekta ko ito pabalik sa lahat ng illegal accounts at network ng secret ledgers na itinatago niya sa ibang bansa. Ang taong labis na nagtitiwala sa sariling kakayahan ay hindi man lang maimaginan ang nakatagong kakayahan ng kalaban. Ang pagmamaliit niya sa akin dahil babae ako at pag-akalang wala akong alam sa sistema. Ang kanyang kababawan na humusga sa halaga ang ibabase lang sa panlabas na titulo ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Napakalaking kabalintunaan. Ang sistemang ginamit niya para takutin ang buong Pilipinas ay ang mismong matibay na pader na ginawa ko 20 taon na ang nakakaraan para protektahan ang kumpanya mula sa mga masasamang loop tulad niya. Ang makamay nga orasan ay palapit na ng palapit sa time limit na alas 9 ng umaga. 5 minuto na lang. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Chairman Tan kasama ang ilang opisyal ng Cybercrime Police. Mukhang umabot tayo. Handa na rin ang lahat sa panig namin. Tumango ng malakas si Chairman Tan. O 3 minuto na lang at sasabog na ang logic bomb ni Gary. Ang sandaling iyon ang magiging senyales para ibunyag ang lahat ng kasamaan niya sa liwanag. Alas 8:59 50 umaga. Ma'am, tumatawa po ang abogado ni Gary para sa final confirmation. Tanggapin daw ba ang kondisyon o pagkasira? Sumagot daw kayo agad. Ibinigay ni Karen ang smartphone sa tensyonadong boses. Kinuha ko ang telepono at tahimik na nagsalita kay Gary na nasa detention center sa pamamagitan ng speaker. VP Gary, isa lang ang sagot ko sa kondisyon mo. Inilagay ko ang aking daliri sa enter key ng keyboard. Itinuro ngang orasan ang alas 9 ngang umaga. Mahulog ka sa impyerno gamit ang sarili mong sistema. Sa sandaling pindutin ko ang key ng malakas. Ang screen ng mine monitor ay nagbago mula sa pulang kulay ngang babala patungo sa nakasisilaw na purong puti. Ilang segundo lang pagkatapos nun, umalingaw-ngaw ang matinding sigaw ni Gary mula sa kabilang linya ng speaker. Ang sigaw ni Gary na umaalingaw-ngaw sa speaker ay parang huling hininga ngang isang hari na namumula sa ilalim ngang impyerno. Ito ang sandali kung saan ganap na nadurog ang pride ng lalaking sigurado sa kanyang ganap na tagumpay. Anong ginawa mo? Nawawala ang lahat ng pondo sa account ko. Nasusuno ang perpekto kong hidden surfer. Patuloy na sumisigaw si Gary na parang baliw sa kabilang linya. Wala na ang kanyang kalmadong ugali kanina na nagpapanggap na disente. At tanging boses ng isang kaawa-awang matanda na pinagaharian ng takot at kaguluhan ang naririnig. Habang tinitignan ang sunod-sunod na notification ng pakakabura ng data sa mine monitor, tahimik akong nagsalita. Talagang malakas ang logic bomb na itinanim mo. Pero sa sandaling dumikit ang virus na yon sa core system ngang Horizon, gumana ang counter-program na itinanim ko 20 taon na ang nakakaraan. Anong ibig sabihin nito? Dapat makokontrol nito ang sistema. Umalingaw-ngaw ang garalgal na boses ni Gary sa response room. Malamig kong ibinunyak ang katotohanan. Nag-reverse trace ako sa pinakmulan ng virus. Pumasok sa hidden server mo. At gumawa ng mekanismo para automatikong ilipat ang lahat ng data ngang illegal na pondo at secret ledgers na nandun sa server ngang pulisya. At sa huli, physical kong sinira ang server mo mismo at sinuno ito ng tuluyan. Wala nang natirang kahit isang sentimo o kahit katiting na data sa kamay mo. Ang lalaking ginawang hostage ang kumpanya ng iba para makakuha ng malaking kayamanan ay nawalan ng lahat ng ari-arian at katayuan sa lipunan sa isang iglap dahil sa sarili niyang kasakiman. Tama nga ang kasabihan na ang nananais ng masama sa kapwa ay sarili ang mapapahamak. Ang masamang hangarin na ilaglag ang iba ay sa huli, ganap na magsasara ng sariling matatakbuhan. Ang katapusan ng taong nag-aakalang makukuha niya ang lahat gamit ang kapangyarihan ay lubhang nakakatawa. Huwag mo akong lokohin. Itigil mo ngayon din ang 150 milyon ko.
ang imperyong matagal kong binuo. Sa ibabaw ng umiyak na boses ni Gary, narinig ang nakmamadaling boses ng abogado na kanina lang ay matapang. Mr. Gary, iba ang usapan natin. Kung na-freeze ang lahat ng offshore accounts mo, paano na ang malaking success fee ko? Sa ganito, magiging kasabat lang ako ng terorista. Agad kong bibitawan ang kaso mo. Teka lang, iiwan mo ako. Nakikinabang ka rin naman sa likod, diba? Nagsimula ang pangit na aweng makasama sa kabilang linya ng telepono. Ang relasyon ng tao na nakabatay lang sa pakinabang ay guguho sa isang iglap kapag nawala ang pera na nagsisilbing pandikit. Ang mataong sumasamba sa kanya kahapon ay tumatakas ngayon na parang gagamba. Ito ang sandali na napatunayan kung gaano kababaw at kawalang saysay ang kapangyarihan na pinaniwalaan niya. Tumangon ng malakas ang opisyal ng Cybercrime Police na nakatayo sa tabi ni Chairman Tan. Kumpirmado na po namin ngayon ang ganap na pagtahimik ng overseas surfer ni Gary at ang pagtanggap ng lahat ng data. Gamit ito, ganap din nating mapupuksa ang network ng sindikato na minamanipula niya sa likod. Napakahusay na pamamaraan, ma'am. Nang marinig ang mga salitang iyon, sumabog ang malakas na hiyawan at palakpakan mula sa mga executive at engineer na nasa response room. Ang hindi pa nagagawang cyber-terrorism na magpaparalisa sa logistics ng buong Pilipinas ay ganap na napigilan ng walang kahit isang biktima. May luhang kaluwagan sa mamuhang nga executive na kanina ay namumutla sa kawalan ng pag-asa. Ma'am, talagang naging hangal kami. Ang Executive Vice President, na kanina lang ay sumasang-ayon sa planong pagtanggal sa akin, ay unang lumapit sa harap ko at yumuko ng malalim. Masyado kaming nakatuon sa nakikitang laking ang banta at tubo, at hindi namin nakita ang tunay na pamumuno. Talagang humihingi kami ng tawad. Pakiusap. Patuloy niyong pamunuan ang Horizon. Sunod-sunod ding yumuko ang ibang executive. Tahimik ko silang tinihnan at sumakot ng maikli. Itaas niyo ang makaulo niyo. Ang kumpanya ay hindi gumagalaw dahil sa lakas ng isang tao lang. Gamitin nating aral ang krisis na ito, at mula ngayon, bumuo tayo ng organisasyon na nagtitiwala sa tunay na halaga ng bawat isa, hindi sa titulo. Sa aking nga salita, malakas silang tumango habang naluluha. Lumapit din si Chairman Tan sa akin na may kontentong ngiti. Mahusay. Ang iyong malamig na desisyon na gamitin ang lakas ng kalaban para sirain ang sarili niya, sa halip na supilin siya gamit ang lakas. Ang patunay ng taong dapat talagang tumayo sa tuktok. Ngayon, matatag na ang hinaharap ng Horizon. Huminga ako ng malalim at inalis ang tensyon sa aking balikat. Sa wakas, ganap nang nawala ang banta ni VP Gary. Ang kumpanya ay nabuklot ng hindi pa nararanasang matibay na ugnayan at tiwala. Natapos na ang mahabang laban, at ang lahat ay magtatapos na sa pinakamagandang paraan. Pagtingin ko sa labas ng bintana, malawak na asul na langit na walang ulap ang nakalatag. Ito ay angkop na tanawin para sa bagong simula ng Horizon Holdings. Ngunit sa loob ng puso ko, may natitira pang isang hindi may paliwanag na pagkabalisa. Nung akmang inom ako ng mainit na kape sa sarili kong mesa, medyo malayo sa bilog ng kasiyahan sa response room. Tumatakbo si Karen palapit sa akin habang tinitignan ang hangin sa paligid. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kaluwagan kanina patungo sa matinding paninigas. May hawak siyang isang lumang sobre sa kanyang kamay. Ma'am, pasensya na po. Nakakahiya man na sabihin ito pagkatapos ng lahat, pero bahagyang nanginginig ang boses ni Karen. Anong problema? May natitira pa bang tauhan si Gary na gumagalaw? Nang kumunot ang nuko at magtanong, dahan-dahan siyang umiling. Hindi po, hindi problema sa kumpanya. Personal na kaso niyo po, ma'am. Sa totoo lang, dumating po kanina ang sulat na ito sa pamamagitan ng express mail mula sa nanay ni Gary para sa inyo. Nanay ni Gary, sa sandaling marinig ko ang salitang iyon, may naramdaman akong malami na gumapang sa kaibuturan ng dibdib ko. Ang nanay ni Gary ay isang babaeng labis na nagmamahal sa kanyang anak mula pa noon at itinuturing akong kawe. Siguradong nakarating na sa
kanyang pandinig ang katotohanan ng divorce at ang pag-aresto. Anong nakasulat sa sulat? Nang tahimik kong abutin ang sobre. Saglit itong inilayo ni Karen. Binasa ko na po ang laman para sa safety confirmation. Ma'am, mukhang hindi pa ganap natapos ang kabaliwan ni Gary. Sinusubukan ng pamilyang iyon na agawin ang pinakamahalagang bagay sa inyo sa huling sandali. Pinakamahalagang bagay. Inagaw ko ang sobre mula sa kamay ni Karen at inilabas ang sulat sa loop. Sa sandaling mabasa ko ang magulong sulat kamay doon. Naramdaman kong mabilis na nawala ang kulay ng buong katawan ko. Bago siya makulong, ipinakatiwala ni Gary sa kanyang pamilya ang nakatakot na plano bilang huling paghihiganti sa akin. Ang kasiyahan ganap na tagumpay ay nawala sa isang iglap at muli akong sumilip sa bangin ng malalim na kasamaan. Hinding-hindi ko mapapatawad na ipinakulong mo ang pinakamamahal kong si Gary. Kung inagaw mo ang lahat kay Gary, agawin ko rin ang pinakamahalagang bagay sa iyo. Ang bahay na minala mo sa mga magulang mo ay ibebenta ko na ngayon sa mga ahente na inihanda ko. Sinira na namin ang kandado at nakapasok na kami. Ang utang ni Gary ay babayaran gamit ang pagbebenteng bahay mo. Umiyak at sumigaw ka sa kalsada. Ang sulat ng biyenan na mabilis na isinulat ay punong kabaliwan. Alam niya na mas pinahahalagahan ko ang maliit na bahay na iniwan ng mamagulang ko, na namatay nung bata pa ako, kaysa sa lahat. Bago maaresto, tumawag si Gary sa kanyang nanay at inutusang ilegal na okupahan ang aking bahay at ibenta ito sa sindikato bilang huling panggugulo. Napakahangal na mag-ina na hindi man lang ma-imagine ang sakit ng iba. Karen, ilabas mo agad ang kotse. Pupunta ako sa bahay ko. Nang tahimik akong magbigay ng utos, tumango ng malakas si Karen. Natawagan na po ang pulisya at ang security department ng pondo ni Chairman Tan. Handa na silang sumugot anumang oras. Ang bulak na pagmamahal ay minsan nagiging matinding lason na ganap na sumisira sa buhay ang anak. Sa halip na itama ang masamang gawang anak, ang biyenan ko ay nakakamali na ang pagtulong sa krimen ng anak ay pagmamahal. Dumating na ang panahon para tapusin ng sarili kong mga kamay ang katapusan ng kaawa-awang ina na hindi na alam ang tama at mali. Nang dumating ang kotse sa aking bahay sa probinsya, ang pinto nga entrance ay walang-awang nasira at may nakaparadang ilang itim na luxury car sa hardin. Naririnig ang bastos na tawanan mula sa loop ng bahay. Nang tahimik akong tumapak sa hardin, lumabas mula sa entrance ang biyenan kong nakasuot ng magarbo kasama ang ilang lalaking may nakakatakot na mukha. Aba, talagang pumunta ka pa dito. Ang malas na manugang na to. Binaluktot ng biyenan ang kanyang mukha na parang matagumpay at tinignan ako ng mababa. Ang isang malamig na babaeng tulad mo ay hindi may intindihan ang posisyon niya hanggat hindi nasasaktan. Ang mataong ito ay makamangha-manghang ahente na babalikat sa utang ko. Ang titulong ng bahay at lupa na ito ay ibibigay ko sa kanila ngayon din. Ang lalaking may nakakatakot na mukha ay palipat-lipat ang tingin sa akin at sa bahay na parang nanunuri at nakangiti ng nakakaloko. Sila ang matao ng sindikato na nakpahiram ng malaking para kay Gary. Dali, lumuhod ka ngayon din at umiyak habang humihingi ng tawad. Kung gagawin mo yon, pwede kitang payagang tumira sa sulok ng hardin ng bahay na ito na nakabayad sa utang ni Gary. Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ng biyenan sa tahimik na residential area. Tahimik ko lang na pinapanood ang kanyang pagwawala ng walang sinasabing salita. Hindi man lang ako nakaramdam galit. Ang naroon lang ay walang katapusang panghahamak at awa. Hindi niya man lang naiintindihan kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa niya. Hindi niya namamalayan na ang bulag na paniniwala na iligtas ang kanyang anak ay naglalagay ng nakamamatay na lubid sa sarili niyang lig. Anong problema? Takot ka na ba at hindi ka makapagsalita? Ikaw ang top ng horizon? Siguro pagkakamali lang yon. Ang bahay na ito ay magiging kay Gary. Nasimula ngayon kaya umalis ka na agad. Dahan-dahan akong bumuntong hininga. At tahimik na nagsalita. Tita, talagang kamukhang kamukha mo si Gary. Ang nakikita niyo lang ay ang realidad na maginhawa para sa inyo at ayaw niyong tignan ang mapagpasyang katotohanan na nasa paanan niyo. Ano? Ang lakas ng loop mong magmayabang bilang talunang aso.
Sa sandaling sisigaw na ang biyenan na namumula ang mukha, malamig akong nagsalita sa mga lalaki. Kung profesional kayo sa paniningil, dapat kinumpirma niyo muna ang pagmamayaring property sa Registry of Deeds. Ang bahay at lupang ito ay wala na sa kamay ko isang buwan na ang nakakaraan. Nagbago ang kulay ng mukha ng lalaki sa aking masalita. Anong ibig sabihin nito? Sabi ngang matandang to, ari-arian ito ngang asawa ngang anak niya kaya pwede niyang ibenta ng walang paalam. Masamang tiniknan ng isa sa mga lalaki ang biyenan gamit ang nakakatakot na boses. Ang kasalukuyang may-aring bahay at lupang ito ay ang Tan Foundation. Humakbang ako ngang isa palapit sa kanila at ibinunyag ang mapagpasyang katotohanan. Para maprotektahan ang lugar na ito na puno nga alaala ngang aking nga magulang magpakailanman, ipinakatiwala ko ang lahat ng karapatan sa pundasyon ni Chairman Tan, ang pinakamalaki at pinakamatibay na asset management organization sa Pilipinas. Ibig sabihin, sinira niyo ang kandado at ilegal na pumasok ngayon hindi sa isang simpleng bahay ngang individual, kundi sa property na pinamamahalaan ni Chairman Tan, ang nasa tuktok ng business world. At saka, ang pondo ni Chairman Tan ay masusing iniimbestigahan ang money laundering ng inyong organisasyon simula kahapon. Talagang nakpagod pa kayo para magpahuli. Ganap na nawalan ng kulay ang mukha ng lalaki. Nang mapaktanto nilang patibong, ito at mamadali silang tumakbo sa kotse para tumakas, sa sandaling iyon mismo. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging tuno ang sirena sa paligid ng bahay at sumugot ang hindi mabilang na patrol car at itim na van mula sa lahat ng direksyon. Ito ang Joint Task Force ng Cybercrime Police at Organized Crime Unit at ang malakas na security team ng pondo ni Chairman Tan. Ang malalaking nawalan ng matatakbuhan ay sunot-sunot na dinaganan sa lupa at pinosasan ng hindi man lang nakapanlaban. Kasinungalingan. Bakit nangyari to? Dapat kay Gary ang bahay na to. Napopo ang biyenan sa sahig at nakatitik sa kawalan na parang hindi makapaniwala. Ganap nang nawala ang kanyang mayabang na ngiti kanina. At nanginginig siya sa takot at kalituhan. Tita, siguro totoo ang pagmamahal mo sa anak mo. Pero ang pagmamahal na yon ay nakpalaki sa kanya bilang halimaw na yumuyurak sa sakit ngang ibang tao dahil sa sobrang pag-impo. Tinignan ko ang nakaupong biyenan at malamig na nagsalita. Ang kasalanan sa pagtatakip sa krimen nega anak, pagtatangkang agawin ang ari-arian ng iba ng ilegal, at pakikipagsabuatan sa sindikato pag-isipan mo habang buhay sa loob ng malamig na kulungan kasama na anak mo kung ano ang mali sa pagpapalaki mo sa kanya. Huwag. Huwag niyo akong dalhin. Gusto ko lang tulungan si Gary. Habang hawak ng mga pulis at isinasakay sa patrol car, nagwawala at umiiyak ang biyenan. Ngunit walang sinuman ang naawa sa kanyang nakakarinding sigaw. Ang binhing kasamaan na itinanim ng sariling kamay ay babalik sa huli bilang matalim na karit na aanihin ang sariling buhay. Lumayo ang pulang ilawng patrol car at bumalik ang katahimikan sa residential area. Ma'am, talagang napagod po kayo. Sa wakas, naalis na ang lahat ng banta, tahimik na lumapit si Karen sa tabi ko at yumuko ng malalim. Oh, tapos na. Mahaba at maunos ang daan. Pero sa wakas ay lumiwanag na ang langit. Lumingon ako sa maliit na bahay na iniwan ng mga magulang ko. Madali lang ayusin ang nasirang pintongan entrance. Ang bagay na nakikita ay nasisira at nagbabago balang araw. Ngunit ang mahindi nakikitang yaman tulad ng alaala at paniniwala ay hinding-hindi maagaw ngang kahit sino. Kumapit si Gary sa nakikitang pera at kapangyarihan, at sa huli ay nawala ang lahat. Pinili ko ang hindi nakikitang tiwala at responsibilidad. At bilang resulta, naprotektahan ko ang kumpanya at ang sarili kong dangal. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagkontrol sa iba, kundi ang hindi pagtataksil sa sariling paniniwala kahit nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ilang buwan ang lumipas. Malawak na asul na langit na walang ulap ang nakalatag sa Maynila. Ang Horizon Holdings, sa pamamagitan ng Capital Alliance sa pondo ni Chairman Tan, ay nakamit ang hindi panararanasang mabilis na paglago at nagahari bilang ganap na nangungunang kumpanya na humihila sa ekonomiya ng Pilipinas. Nabalitaan ko na si dating VP Gary ay nahatulan ng pagkakulong dahil sa maraming krimen sa ekonomiya at tangkang cyberterrorism,
Nawala ang lahat, at namumuhay ng miserable sa loob ng kulungan. Sina Christina, Jasmine at ang biyenan ay tumanggap din ng kaukulang parusa sa kani-kanilang krimen at ganap na nabura sa lipunan. Kahit gaano pa sila magsisimula ngayon, hinding-hindi na sila papasok sa paningin ko. Ma'am, handa na po ang susunod na meeting. Hinihintay na po kayo ng executive. Masayang bati ni Karen na lumabas mula sa secretary's office. Ang mabagong executive ay nirerespeto ako at mga kamangha-manghang kasama na seryosong nag-isip para sa hinaharap ng horizon. Wala nang sinuman sa kumpanyang ito ang humahamag at nagtatawa sa akin. Pinirmahan ko ang isang dokumento na nakalagay sa mesa. Ito ang approval document na nahuhudyat ng simula ng bago kong buhay. Tumingin ako sa walang katapusang langit sa labas ng bintana at ngumiti ng maliit ngunit may lakas. Ibinaba ko na ang lahat ng mabibigat na bagahe hanggang kahapon. Ang buhay ko mula ngayon ay para sa sarili ko. At lalakad ako ng tuwid. Naramdaman ko na parang tinutulak ng banayad na hangin ang aking likod patungo sa maningning na hinaharap.